Mr. Silent Channel. Chapter 411 hanggang 420. Ilang manlalaro ang mayroon sa kaharian ng langit. Ang mga iyon ay hindi bababa sa 1,000,000 antas. Sa ngayon, ang bilang ng mga online na manlalaro sa Dreamblade Tower Alliance ay umabot na sa 800,000, at napakaraming tao ang nakapila sa labas. Kung ang lahat ng ito ay ilagay sa isang server, huwag na nating pag-usapan kung maa-accommodate ito ng server. Ang susi ay ang gastos. Ang kasalukuyang server, kahit na ang isa ay 500,000, magkano ang aabutin para sa 40 server? 20 milyon. Bilang resulta, humingi si Hong Dali ng 200 milyon ng tanungin niya. Ngunit malinaw na hindi inisip ni Hong Dali na may problema dito. Nakangiti siyang sumagot, mali, para sa buong mundo. Gaya ng inaasahan, binibigyang pansin ng alibughang pera ang pattern. Tingnan ang kanilang layout. Sa unang tingin, mayroong 160 milyong mga server, na nag-host ng lahat ng mga manlalaro sa mundo, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, ito ay talagang kahanga-hanga. Okay, sinusuportahan ko ito. Sinabi ngayon ni Tang Moxon kay Hong Dali na hindi nang ahas na tumutol sa kanyang alibughang karera. Ang alibughang kababalaghan ay talagang isang kasanayan. Si Hong Dali ay maaaring kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-provoke sa kanyang pamilya, ngunit maaari lamang siyang mawala ng pera kung i-prostitute niya ang kanyang pamilya. Ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Nagtawanan ang lahat at nag-uusap tungkol dito, at biglang may isang asong babae na balisa. Nagmamadali siyang tumakbo papasok at sinabing, "Young Master, maraming reporter sa labas, sinasabing gusto nila tayong kapanayaman tungkol sa virtual reality interconnection ng Dreamblade Tower Alliance. Gusto mo ba silang makita o hindi?" Nang marinig ang sinabi ng talunan ay biglang natuon ang mga mata ng lahat kay Hong. Sa Dali. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa publisidad. Kung tatanggapin mo ang isang panayam at gaganapin ang isang press conference, walang duda tungkol sa epekto ng publisidad. Kaya lang, ang Young Master ay pinakatakot sa gulo. Gaya ng inaasahan, tiyak na umiling si Hong Dali at sinabing, "Walang sagot, abala ako, paano ako magkakaroon ng oras upang makitungo sa mga mamamahayag?" Lumingon siya sa natalo at sinabi, "Sabihin mo sa kanila na wala akong schedule bago ang 2114. Paft. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, lahat ng tao sa kanilang paligid ay hindi napigil ang mapatawa. Okay, lumabas ang lalaking dogleg na pawis na pawis. Nga pala, Zinkson, narinig ko na parang binubuli ka ng spiritual sword na iyon dati. Biglang nagtanong si Hong Dali, bakit kanila binubuli? Inaatake ka ba nila sa lahat ng aspeto? Tinulungan ni Tang Moxon si Hong Dali na pangalagaan ang Dream Sword Tower, at ang data ng Spirit Sword sa lahat ng aspeto ay palaging nasa ibabaw ng Dream Sword Tower, kaya tinanong ni Hong Dali si Tang Moxon kung siya ay inaasar ay itinuturing na isang normal na phenomenon. Kung wala kang pakialam dito, ano ang ginagawa mo? Oo, nakaramdam ng hinanakit si Tang Moxon nang banggitin ito ni Hong Dali, na nakangising, talagang makapangyarihan ang kanilang mga pamamaraan. Una, ipino-promote nila ito sa mababang paraan, at pagkatapos ay nag-advertise sila ng labis, inanunsyo na ito ay libre, pinapataas ang presyo ng kagamitan, at doble ang presyo ng kagamitan. I-drop ang rate, live na broadcast ng data ng kasikatan, maglunsad ng isang forum upang, walang makakalaban sa atin. Oh, ayan, walang pakialam si Hong Dali, nakangiti pa rin, kung ganoon. Magbuli na lang tayo, hehe. Talaga. Nagulat na sabi ni Tang Moxon, "Dali, hindi ka ba talaga handang tumulong sa akin?" Wala kang puso, kakaibang sabi ni Hong Dali, pero hindi ako tanga. Paano ako magkukunwering hindi ko nakikitang binubuli ang magiging asawa ko? Dali, napakabait mo. Ang batang babae ay labis na naantig kaya lumapit siya. Hinalikan si Hong Dali sa mukha, "Mahal na mahal kita." Ikinuyong ni Hong Dali ang kanyang mga kamao at sumigaw ng malakas, "Mahal ko rin ang aking sarili." Tinakpan ni Li Nianwei sa gilid ang kanyang bibig at ngumiti, si Young Master ang nagpoprotekta sa mahihina. Ang apelyido ang pinakasikat. Nagtawanan sandali ang lahat, pagkatapos ay pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri at sinabing, "Pumunta tayo sa laboratorio sa ika-4 na palapag para tingnan." Ang ika-9 na palapag ng Chenwei Building. Sa labas ng gate. Minamahal na mga kaibigan, ako ay isang reporter mula sa Play Together Station. Ayon sa pinakamaasahang impormasyon, ang Young Master na si Hong Dali ay nasa loob sa oras na ito. Isang babaeng reporter ang nakatayo sa harap ng gate ng ika-9 na palapag na may hawak na mikropono, may dalang kamera. Sinampal ako ng malakas ng staff. Nagpatuloy ang reporter, "Siguro kung may oras pa ba ang Young Master para lapitan tayo? Maaari ba nating makuha ang pinakabagong balita tungkol sa Dreamblade Tower Alliance?" Mangyaring maghintay at tingnan. Maya-maya, lumabas na pawis ang lalaking pumasok para magulat sa harap niya, at ang mga reporter ay nagmamadaling nagtipon sa paligid niya. Ang mga reporter na magkasamang naglalaro ay malakas na nagtanong, "Mr. Liang, libre na ba ang Young Master?" Sabi ng ating Young Master. Liang Waterfall Can, walang schedule bago ang 2114. Sobrang busy. Bulalas ng mga reporter.
Takot na takot ang babaeng reporter na magkasamang naglalaro kaya muntik na niyang mabitawan ang mikropono sa kanyang kamay. Mr. Liang, sinabi ba talaga iyon ng Young Master? Wala nang schedule bago ang 2114. 100 taon na. Oo. Ipinahayag din ni Liang ang kanyang kahihiyan, sinabi nga ni Young Master, wala akong magagawa. Sabi niya at mabilis na tumakbo pabalik. Pagkaalis ni Liang, nabaliw ang mga reporter sa ibaba. God, alam kong abala ang Young Master, pero hindi ka naman pwedeng maging ganito kabisi, di ba? Young Master, hindi ka ba naging perfunctory sa amin? Hindi, the Young Master has been awarded the title of National Economy and People's Livelihood Scientist. How could such a person deal with US? Pwede naman, pwede. Ang mga taong marunong mag-research ay kadalasang abala, at normal lang na walang oras ang Young Master. Oo, kung hindi. Magsaliksik tayo at tingnan kung ano ang itatanong sa kanya ng Young Master kapag lumabas siya. Master. Hindi naman mananatili dito forever di ba? Ay nagsabi, paano kung tanungin natin kung maniningil ba ang larong ito? Kahit papaano ang opisyal na sagot ay hindi pa naibibigay. Well, mayroon din kung mayroon bang anumang kagamitan na maaaring eyedrop sa larong ito. Ang mga manlalaro ay dapat akong mag-alala tungkol dito. I think it's okay. Tanungin natin ito mamaya. Sheng, itanong natin ito kapag lumabas na ang Young Master, para maipaliwanag natin ito pagbalik natin. Ang reporter na may matalas na tainga ay nag-aalalang nagsabi, lahat, mangyaring tumigil sa pagsasalita. May mga yabag, baka lumabas na ang Young Master. Biglang tumahimik ang buong hall sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinto sa ikasyam na palapag ay binuksan, at pinamunuan ni Hong Dali si Tang Moxon at Jiu the Doglegs palabas sa maringal na paraan. Nang makita niya ang mga mamamahayag, saglit na natigilan si Hong Dali at sinabing kakaiba, hindi ka pa umaalis. Hinihintay mo ba ako? Paano ako maghihintay ng hindi nagpapakita ng aking sinseridad sa oras na ito? Ang babaeng reporter na magkasamang naglalaro ay mabilis na nagsabi, Young Master, alam namin na magiging abala ka dahil kailangan mong mag-aral ng mga bagay-bagay, kaya't hinihintay ka namin dito nang hindi ka iniistorbo. Mayroon kaming ilang maliliit na katanungan, at hinihiling namin na sagutin sila ng Young Master. Oh, ayan na. Tumingin si Hong Dali sa naghihintay na mga reporter na naroroon, at sa wakas ay tumanggo sa kahihiyan, okay, pagkatapos ay magtanong kaagad, ang aking oras ay napakasikip. Talagang, siguradong, nagmamadaling sinabi ng babaeng reporter na magkasamang naglalaro, Guru, ang larong Dreamblade Tower ay mabilis na tumataas sa katanyagan. Ano sa palagay mo ang mga singil sa hinaharap? Ano ang bayad? Nagulat si Hong Dali. Hindi ko sinabing may bayad. Ha? Sa sandaling sinabi ito ni Hong Dali, isinulat ng lahat ng mga mamamahayag sa silid sa kanilang mga tala Dreamblade Tower, walang hanggan. Ang babaeng reporter na magkasamang naglalaro ay nagtanong muli, mayroon bang anumang kagamitan na maaaring ihulog sa larong ito? Iyon ay, ang uri na maaaring ibenta para sa pera. O, mayroon bang anumang props na mabibili sa hinaharap? Yung isa. Walang bayad na props, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ito ay libre magpakailanman, at ang mga manlalaro na umabot sa bronze level ay maaaring gantimpalaan ng 8,000 gold coin para makabili ng mga hero o magandang skin. Antas ng platinum, 100,000 para sa antas ng diamante, at ang pinakamataas na antas, 1,000,000, ay maaaring makuha online. This time lahat ng reporters ay nabigla. Hindi lamang hindi sila nagbebenta ng mga bayad na item, ngunit maaari kang kumita ng pera sa pamamagitan ng paglalaro ng laro sa isang tiyak na antas. Ang babaeng reporter na magkasamang naglalaro ay nagtanong, Excuse me, Young Master, paano mo balak kumita ng pera mula sa larong ito? Profit. Hindi ko sinabing tubo, kakaibang sabi ni Hong Dali, ako ay aliberga, gumagastos lang ako ng pera. Kahit na kumita ng pera. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga reporter ay lumuhad sa lupa. Sa isang ordinaryong dalawang palapag na gusali sa Tianhai City, ang mahiwagang kabisera. Mr. Baishi, malinaw na sinusuportahan ng bansa ang Hong Dali. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ang dapat kong gawin? Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, tama. Galit na gumalaw si Sun Yuanzhou sa silid, ako ay niloko mo noon. Pumunta at sugpuin si Hong Weiguo. Mas mabuti na sa pagkakataong ito. Isa akong putik na Buddha na tumatawid sa ilog. Ano ang dapat kong gawin sa pagkawalang ito? Mukhang balisa si Sun Yuanzhou, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pero agad ding nawala. Sa harap ng dagandong ni Sun Yuanzhou, si Shiraishi Kazuma, na palaging nagtitiwala sa kanyang karunungan, ay sumimangot. Ilang beses na siyang nagkalkula at nagkalkula ng iba't ibang posibleng sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin talaga ito ni Hong Dali. Alam niya na napakalakas ng teknolohiya ni Hong Dali. Pumunta rin siya sa pinangyarihan ng labanan ng Dreamblade Tower sa West 4th Ring Road. Sa orihinal, ang isang holographic projection, gaano man ito kalakas, ay may limitasyon. Sa karamihan, maaari lamang itong makaakit ng ilang mausisa na manlalaro na pumasok sa laro. Maranasan ito.
Maaaring tumaas ang kanyang online na numero sa 400,000 o kahit 500,000, ngunit talagang imposibleng tumaas. Ngunit ngayon ito ay ganap na naiiba. Ang kasalukuyang Dreamblade Tower ay masasabing nangunguna. Bagamat ang kasalukuyang kasikatan ay hindi pa rin kasing taas ng sa sarili niyang Spirit Sword, malamang na sandali lang bago ito malampasan ang Spirit Sword. Pagkatapos ng lahat, tiyak na may pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga proyektong sinusuportahan ng Estado at mga bagay na nilikha mismo ng mga negosyante. Ang *** oryentasyon lamang ay maaaring umabot sa isang pinalaking antas. Pinagsama ang sports at turismo. Sa antas kung saan binibigyang halaga ng mundo ang sports, kapag nailabas na ang balitang ito, mabilis itong kakalat sa buong langit at maging sa mundo. Bilang resulta, nang iniisip ito ni Baishi at Ma, biglang tumakbo si Chen Eugene na puno ng kalokohan at sumigaw, Mr. Shi, hindi. Hindi maganda. Lumabas na ang pinakabagong balita tungkol sa Dreamblade Tower. Para makumplito, ipinagpatuloy. Ang opisyal ng Dreamblade Tower Alliance, Play Together Yuguan, Yi, Solang at iba pang mga portal ng Changguo ay nag-publish ng pinakabagong balita ng Dreamblade Tower Alliance ng sabay-sabay, sa kabuuan ay 2 piraso. Dreamblade Tower Alliance, libre magpakailanman. Ang Dreamblade Tower Alliance ay walang bayad na props. Ang mga manlalaro na umabot sa bronze level ay maaaring gantimpalaan ng 8,000 gintong barya, pilak na antas na may 100 yuan, gintong antas na may 1,000, platinum na antas na may 10,000, brilyante na may 100,000, at ang pinakamataas na antas ng hari na may 1,000,000 yuan. At makukuha mo ito online. Ang pinakamahalagang bagay ay ang huli. Ako ay isang aliberga. Ang iniisip ko lang ay ang paggastos ng pera, hindi ang paggawa ng pera. Hong Dali. Itong Hong Dali. Nagulat sina Baishi at Ma, at nagulat din si Sun Yuanzhou. Ngayon ay kitang-kita na ang Dreamblade Tower Alliance, sa suporta ng Estado, ay sa wakas ay nagsiwalat ng mapagmataas at nangingibabaw na mga pangil nito. Libre ba ang Spirit Sword? Kung ikukumpara sa isang alibughang tao, sino ang mas kinatatakutan ni Hong Dali? Ang aming Dreamblade Tower ay hindi lamang libre, ngunit maaari kang makakuha ng pera pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas. Anyway, hindi ba sinabi ni Hong Dali ang lahat, gumastos ka lang, hindi kumita. Nahaharap sa ganitong uri ng walang kahihiyang propaganda, kahit na si Sir Aishi at Kazuma ay napakatalino, maaari lamang silang makatitig. Kung tutusin, iba talaga siya kay Hong Dali. Kahit anong gawin niya, ang ultimate goal niya ay kumita ng pera. Wala siyang oras na mag-aksaya sa mga bagay na hindi kumikita. Pero iba si Hong Dali. Lahat ng ginagawa ni Hong Dali ay para sa layunin ng pag-aaksaya ng kanyang pamilya. Kung ayaw niyang maging aliberga, hindi niya dapat gawin. Hindi lamang siya gumagastos ng maraming pera sa mga bagay, hindi niya pinipili ang pinakamahusay, tanging ang pinakamahal. Sa huli, kailangan niyang pagsamahin ang lahat. Paano ka makakalaban ng ganyang tao? Iba ang panimulang punto. Sabi nga, kung may flaws sa buong katawan, ibig sabihin walang flaws. Dahil lang sa puno ng kapintasan ang buong katawan niya, hindi mo alam kung saan siya aatake. Ganito na si Hong Dali, alibughang ako, kaya mong gawin ang gusto mo, hindi kita papansinin, kaya wala akong kapintasan. Ngunit kapag ako ay kumilos, matatalo kita ng 10 beses sa isang puwersa. Gaano man kalakas ang mga taktika mo, gagamitin ko lang ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang puwersa para sampilan kita hanggang mamatay. Siyempre, hindi mahalaga kung kumita ka o hindi ayaw mong kumita ng pera para sa iyong sarili, gusto mo lang matalo ka ng kabilang partido. Sa oras na ito, ang lahat ng pangunahing media sa kaharian ng langit ay muling nakatuon ang kanilang atensyon sa kompetisyon sa pagitan ng dalawang laro. Spirit Sword versus Dreamblade Tower Alliance. Sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba mula sa nauna. Ang Spirit Sword ay halos walang kapangyarihan na lumaban. Sa paglabas ng dalawang balitang ito mula sa Dreamblade Tower Alliance, ang buong merkado ng gaming ay ganap na naging isang panig na sitwasyon. Hindi lang ang mga advertisement ng Dreamblade Alliance saan man sa kingdom, ngunit ang bawat sulok ng internet na may kinalaman sa paglalaro ay puno ng mga balita ng Dreamblade Alliance at sa pagkakataong ito, hindi lang ito mga advertisement. Walang magawa sina Sir Aishi, Ma at Sun Yuanzhou habang ang post bar ng Dreamblade Tower Alliance ay tumaas mula sa mahigit 600,000 followers tungo sa 2,000,000 tao na parang rocket sa isang hapon, at mabilis pa rin itong tumataas. Sa tuwing ni-refresh ang cage, tataas ang bilang ng mga tagasunod ng 10,000, at ang bilang ng mga tugon ay nakakatakot sa mahigit 100,000 sa loob ng kalahating oras. Marami pang ang mga manlalaro ang pinipiling pumunta sa ibang mga forum dahil masyadong mabilis ang bilang ng mga tao sa forum at napakaraming mga post halimbawa, Ani Forum, Miss Fortune Forum, Demacia Forum, at iba pa. Kaugnay sa mga post bar ng Dreamblade Tower Alliance Hero, kahit ang mga post na ito ay may daan-daang libo o daan-daang libong followers. Ang paksa ng Dreamblade Tower Alliance ay nasa microblog. Ang anumang opisyal na balita ay mare-retweet ng higit sa 500,000 beses sa loob ng kalahating oras, at ang mga tugon ng mga manlalaro ay magsisimula ng hindi bababa sa 150,000 beses.
Ang mga bituin sa pelikula at telebisyon ay nagpahayag ng suporta para sa Dream Dota Alliance pagkatapos ng lahat, ang sports ang pinakasikat na sports sa mundong ito. Ang mga entertainment film at television stars ay hindi kailanman nakapagtaas ng kanilang halaga dahil wala silang kinalaman sa sports. Pero iba na ngayon. Sa Dreamblade Tower, masasabi rin ng mga entertainment star kung aling bayani ang gusto nilang gamitin, at maaari rin silang magsagawa ng mga aktibidad sa palakasan sa pamamagitan ng Dreamblade Tower. Chu Jongkin, lagi namang sorpresa si Young Master. Ang balita tungkol sa Dreamblade Tower League sa pagkakataong ito ay talagang nagpasaya sa akin. Noong unang panahon, ang pinakamalaking pagsisisi ko na hindi ako madalas na ma-expose sa sports dahil sa trabaho. Ngayon ang panghihinayang na ito sa wakas ay nawala na. Ipasa, 54,871, komento, 47,822. Jiang Royo, lahat ng sumusuporta sa akin, sasamahan mo ba ako sa laro? Handa na ako, paano ka? Ipasa, 48,715, komento, 38,712. Tai Yajing, talagang nakakatakot ang balitang ito. Ako na. Ang teknolohiya ng Young Master ay umabot na sa antas na ito, nakamangha-mangha ang gusto kong sabihin ay, gaano karaming mga tao na sumusuporta sa akin ang handang makipaglaro sa akin. Na-repost, *871, komento, 87,112. Ang mga ito ay maaari lamang ituring na dulo ng malaking bato ng yelo. Higit pang mga bituin sa musika sa pelikula at telebisyon ang nag-post ng kaunting mga komento, at hindi mabilang na mga tao ang nag-retweet at nagkomento sa kanila. Siyempre, hindi mabilang na mga tao ang naging interesado sa Dreamblade Alliance. Kung gaano kalakas ang lakas ng Young Master na si Hong Dali, sa pagkakataong ito ay talagang mararamdaman ito ni Baishi, Ma at Sun Yuanzhou. Sinabi ni Sir Aishii Kazuma na may perpektong plano, at hindi siya gumawa ng maling hakbang sa buong bagay. Marahil ay masasabing ang maling hakbang lamang niya ay ang pagpili kay Hong Dali bilang kanyang kalaban. Ang kasikatan ng Dreamblade Tower League ay patuloy na sumasabog, at ito ay dumating sa paraang mailalarawan bilang isang malakas na hangin na tumatama sa mga nalaglag na dahon, at mabilis itong naging popular sa lahat ng laro. Halos walang magawa si Sir Aishii Kazuma habang ang Yu Empire na nilikha niya noon ay bumababa sa bilis na ikinatakot niya. Ni hindi siya makapaniwala sa nakita ng sarili niyang mga mata. Ang bilang ng mga online na gumagamit ng Spirit Sword ay bumaba sa 1.3 milyon. Sa loob lang ng 2 araw. Mula sa pinakasikat na bilang na higit sa 1.7 milyong tao, bumaba ito sa 1.3 milyon, at patuloy pa rin itong bumababa. Sa ngayon, ang bilang ng mga taong online sa Dreamblade Tower Alliance ay 800,000 pa rin. Ito ay dahil ang Dreamblade Tower ay hindi nagdagdag ng mga server, ngunit ang bilang ng mga taong nakapila sa server ay umabot na sa higit sa 11,000 katao bawat server. Mr. Baishi, ano ang dapat nating gawin? Mag-isip ng paraan. Sumigaw si Sun Yuanzhou, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng gayong nakakatakot na kasikatan? Nangangahulugan ito na ako ay nakatayo sa iyong panig at ganap na sinusuportahan ang Filong Luo. Ito ay isang biro. Ito ay magiging isang biro sa akin. Ang pinakamahalagang bagay ay nakinig na ako sa iyong mga salita at napigilan ang Hong Wigyo. Ngayon ay masasabi na tayong mga sinumpaang kaaway, ganap na sinumpaang mga kaaway. Paano kung wala ka nang iniisip pa, kung ang kasikatan ng Spirit Sword ay patuloy na bumaba ng ganito, lalo pa ang Resource Chamber of Commerce, ang iyong Feilong Luo ay hindi makakapasok sa Outer Circle, at madali akong madawit sa Inner Circle. Sa pagkakataong ito, malinaw na ipinakita ng bansa ang suporta nito para kay Hong Dali. Paano? Huminga ng malalim si Sir Aishii Kazuma at walang magawang umiling, nakaisip si Hong Dali ng ganitong paraan ng pagsasama-sama ng mga palakasan at laro, ano pa ang magagawa ko? Ito ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Walang ganap na paraan. Nangangahulugan ito na maaari mong lupigin ang 10 antas sa isang puwersa. Gaano man kalakas ang mga taktika mo, gagamitin ko lang ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan kong kakayahan para sampilan ka hanggang mamatay. Heaven's Gate, ika-70 palapag. Si Hong Wigyo, Liu Yewei at Mutai ay nakaupo sa sofa. Tumawa ng malakas si Liu Yewei at sinabing, ang nangyari sa pagkakataong ito ay talagang lampas sa inaasahan ko. Kahanga-hanga ang batang ito na si Dali. Ngunit Lao Hong, paano ka nakatitiyak na gagawin ito ni Dali? Kumilos, at tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Ang pamilya ko ay si Dali, ngumiti si Hong Wigyo na parang bulaklak, nang niloko ang kapatid ni Ling Xiaoyi, gumastos si Dali ng 5 milyon para tulungan siyang malutas ito. Pati ang kanyang ama. Hindi naman siya basta-basta mamamatay nang hindi siya nililigtas, di ba? Bilang karagdagan, ang kanyang mga ideya ay talagang nangangako. Wigyo, mayroon kang isang mabuting anak, ang aking Zishao ay maaari lamang magdulot ng problema para sa akin. Tila ang Hong Dali ay naging, sa ibang tao. Magandang bata. Nararamdaman ko ang isang mahusay na pakiramdam ng tagumpay. Si Hong Wigyo ang pinakamasayang bagay ng pinuri ng iba si Hong Dali, pero mahinhin niyang sinabi, haha, okay, haha.
But speaking of it, hindi ko akalain na magagawa talaga ito ng dali ko. Kung titingnan sa sitwasyon, mukhang malaki pa rin ang potential na matap ang mga bagay na ito na masigasig na na-promote. Well, pagsang-ayon ni Mutai, ang Dreamblade Tower Alliance ay sumikat na ngayon. Kailangan lang nating magtrabaho ng tuloy-tuloy sa hinaharap. Ang pera ay tiyak na hindi mawawala. Ang laro ay libre, ngunit maaari rin tayong magsimula sa iba pang mga aspeto. Siya nga pala, mayroon ka bang ideya tungkol sa mga teknolohiyang ito na masiglang binuo? Kalimutan mo na ito, Liu Yawei. Halatang maganda ang mood niya, huwag na tayong makialam, hintayin mo na lang ang masiglang sulsol. Isa nga pala ang narinig ko. Napakatapat daw ni Go Bangguang mula nang bumalik siya sa Japan at nanahimik. The Fuchan Zaibotso, can you bear this tone? Sa lakas at posisyon ni Feng Tian Zaibotso, paano niya makakayanan ang napakalaking kawalan sa kaharian ng langit? Siyempre hindi ko matitiis. Hinawakan ni Hong Weigyo ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, palagi kong nararamdaman na si Filong Luo ay tumaas ng napakabilis. Napansin mo ba? Napakalakas ng kanilang mga pamamaraan, at tiyak na may traidor sa likod nila. Well, malamang na sina Bai Shi at Ma Yuanhua. Nag-isip sandali si Liu Yawei at sa wakas ay bumantong hininga, ang problema ay hindi nagpapakita ang matandang lalaki, at wala tayong magagawa kahit na mayroon tayong ebidensya. Haha, huwag mo nang isipin iyon, tumawa si Mutai, kahit gaano ka pa kalakas, kailangan mong lumuhod sa swerte ni Dali. Panoorin na lang natin ang palabas. Sa pagkakataong ito, tinatayang si Dali, isang malaking talunan, ay kailangang patayin sina Bai Shi at Maria. Nabalitaan ko na natapakan ni Lingjian ang Dreamblade Tower ng napakalakas noon. Haha, oo, lubos akong kumbinsido ngayon. Panoorin ang palabas at panoorin ang palabas. Sandaling tumawa silang tatlo, sumimangot si Hong Weigyo, at pagkatapos ay nagsabi, nga pala, nagsimula na ngayon ang Resources Chamber of Commerce na bumuo ng mga gang. Ano ang iyong mga plano? Resources Chamber of Commerce. Nang banggitin ang bagay na ito, kumunot ang noo ni Mutai at sinabing, wala nang iba, ngunit ngayon na naghiwalay na kami ni Sun Yuanzhou, sa apela ng kanyang 5 oligarko, tiyak na aakitin niya ang ilang tao na lumaban sa amin. Bukod pa rito, tiyak na susuportahan kami ng Feng Tian Zaibotso, at ang sitwasyon ay magiging lubhang komplikado. Weigyo, isipin mo ito, ang iyong pamilya ay nagsisikap na magdulot ng problema, ngunit ang iyong pamilya ay nagsisikap na magdulot ng gulo, ngunit ang iyong pamilya ay nagsisikap na magdulot ng gulo, ngunit ang iyong pamilya ay nagsusumikap na magdulot ng gulo, ngunit ang iyong pamilya ay nagsisikap na magdulot ng gulo, kaaway, kaya natural na hindi natin sila mapakinabangan. Oo, tumanggo si Liu Yawei. Said, kung ako ang kalaban, siguradong matatakot ako. Wala namang masama ngayon, pero hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ni Dali in the future. So by then, I estimate na at least 80% ang chance na magkaisa sila. Ang Shang Fengtian. Si Chable ang nasa likod ng apoy, at ang pamilyang Chen, na palaging malapit na nauugnay kay Fengtian, ay maaaring hindi talaga madali sa pulong. Imposibleng walang selosan ng mga lalaking iyon. Mahirap talagang gumawa ng katitisuran ng palihim. Well, nag-isip sandali si Mutai. Pagkatapos ay sinabi, Weigyo, kung talagang magkaisa sila, dapat ba tayong gumawa ng ilang mga plano? Sa katunayan, dapat tayong kumilos sa lalong madaling panahon, dahan-daang umiling si Hong Weigyo. Bagaman tayo ay isang mandurumog, ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay hindi maaaring maliitin. Well, gawin na natin. Tumigil ka na. Tinampol ni Mutai ang kanyang hita at sinabing, hindi ako naniniwala na maaari pa rin silang maging monolithic. Ngunit nagsasalita tungkol dito, kailangan nating mag-ingat tungkol dito. Si Hong Weigyo ay hindi nang ahas na maging pabaya at sinabi, hinawakan ang kanyang baba. Naisip ko na ito noon pa, at natatakot ako na sinusubukan nilang linlangan ang mga tao, kaya ang plano ko ngayon ay bigyang pansin ang kanilang mga galaw at tahimik na magpreno. Higit na bigyang pansin ang kaligtasan ni Dali, nag-isip sandali si Muti, natatakot ako na may pumatay sa kanila, lalo na ang Feng Tian Zaibotso. Laging tama na mag-ingat. Oo, naiintindihan ko. Pagkatapos 2 araw nang walang pinipiling pambobomba, muling tumaas ang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance. Sumisikat, ngunit malinaw sa oras na ito na ang 40 server ay malinaw na hindi sapat ang server na may pinakamababang numero ng pila ay mayroon ng higit sa 15,000 mga tao na naghihintay sa linya. Siyempre, ito ang mas masigasig na mga tagahanga. Inaasahan ng lahat na makapasok sa laro at maranasan ito. Mas maraming manlalaro ang nagbabrowse ng mga post ng karanasan sa mga post bar o naglalaro ng magkasama sa mga forum, kabilang ang mga paliwanag ng terrain ng maraming napakahusay at high-end na profesional na mga manlalaro, kung paano umangkop sa operating system, kung paano mas mahusay na ayusin ang mga taktika ng bayani, at iba pa. Ngunit hindi ito ang sagot. Maraming mga manlalaro ang hindi makakapasok sa laro sa loob ng 2 araw at nauubusan ng pasensya. Sa post bar, bakit hindi mo pa binuksan ang server? 10,000 tao ang nakapila araw-araw. Pwede pa ba tayong mag-imbita ng mga maglaro? Oo, konti lang ang 40 server, di ba? At least dapat doblehin mo, okay.
Ang Young Master ay hindi isang taong hindi kayang bayaran. Bakit ba ang tigas ng ulo mo ngayon? May kutob akong dapat bigyan tayo ng sorpresa ng Young Master. Naranasan mo na ba kaming masira? Weibo. Xu Zhongqin, ikinalulungkot ko talaga, mahal na mga tagahanga, talagang gusto kong makipaglaro sa iyo. Sa kasamaang palad, ito ay napakapopular na ang server queue ay napuno na. Halos 20,000 na ang mga tao, pero hindi ako nakapasok pagkatapos ng 2 araw na pagpila, kaya sana huwag mag-alala ang mga mahal kong fans, siguradong mabubusog ng Young Master ang lahat, sigurado ako kapag hindi sumasagot ang Young Master sa loob ng 3 araw. Ito ay isang libreng nationwide tour, na nagtatampok ng Never Left. Nang maglaon ay sumagot ang mga tagahanga, hindi man lang pumasok si Brother Chu, at hindi rin ako pumasok, ngunit gamaan ang pakiramdam ko nang marinig ko ang sinabi ni Brother Chu sa tingin mo wala na akong pag-asa kung tutuusin. Nag-react ba ang Panginoon o hindi? Mahal ko ang Never Left You. Oo, hindi ko alam kung ano ang aasahan kapag sinabi ito ni Brother Chu. Problema, kaya hindi pa ako direktang nakakapasok sa laro. Parang hindi makasabay ang teknolohiya. Sana kung magaling ka sa paglalaro ay may sama mo ako. Ang pangalan ko sa laro ay Jiang Ruoyo. Mga pangunahing portal. Istasyon. Ang Young Master ay napaka-low-key sa pagkakataong ito, ngunit palagi kong nararamdaman na ito ang kalmado bago ang bagyo. Maghintay tayo at tingnan kung anong mga hakbang ang gagawin ng Young Master. Yee! Naniniwala ako na sa pagiging bukas palad ng Young Master, hindi mabibigo ang lahat. Pagdating ng panahon, siguradong may sorpresa para sa lahat. So lang. Sa Tianhai City, sa isang ordinaryong bahay. Ano ang ginagawa ni Hong Dali? Tumingin si Sun Yuanzhou sa screen ng computer sa harap niya at may pag-aalinlangan na nagtanong, hindi niya binubuksan ang server para sa ganoong magandang pagkakataon. Ano pa ang hinihintay mo? Dahil ba sa natatakot siya sa ating kontak at nagpaplanong sumuko? Hindi. Umiling sina Bai Shi at Ma at dahan daw ang sinabi, hindi tanga si Hong Dali. May kutob ako na may iba pa siyang ginagawa. Pero ano ang binabalak niyang gawin? Wala akong ideya. Kahit hindi mo mahulaan. Nagulat si Sun Yuanzhou, Mr. Bai Shi, lagi mong sinasabing may perpektong plano, kaya naniniwala ako sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang solusyon. Sabi ni Bai Shi at Ma na may mapait na ngiti. Ano ang magagawa ko? Si Hong Dali, isang alibughang tao, ay hindi kailanman kumikilos ayon sa sentido komon. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang sumugod si Chen Eugene at sumigaw pagkapasok niya sa kwarto, Mr. Shi, hindi maganda. Anong mali? Gumagawa na ba si Hong Dali? Nang marinig ang mga salita ni Chen Eugene, hindi natahimik sina Bai Shi at Ma, ilang grupo pa ang mayroon siya. Server, 10 grupo, 20 grupo, hindi. Si Chen Eugene ay halos umiiyak, at ang kanyang ekspresyon ay gusot na parang tuyo. Dreamblade Tower, Alliance Officer, sinabi. Sabing, magbubukas kami ng karagdagang server bukas. Nanlaki ang mga mata ni Sun Yuanzhou, paano mo sasabihin kay Hong Dali na magbukas ng karagdagang server kapag napakaraming tao ang nakapila? Anong nangyayari? Kahit na si Shiraishi Kazuma ay lampas sa 50, siya ay mas mabilis kaysa sa isang atleta sa oras na ito. Mabilis niyang binuksan ang opisyal na website ng Dreamblade Tower Alliance at ganap na natigilan sa isang sulyap lang. Sa lahat ng aking mahal, mga manlalaro. Text, sa mga nakalipas na araw, naramdaman ng opisyal na team ng Dreamblade Tower Alliance ang time na katapatan ng lahat. Ito ay orihinal na binalak na magbukas ng isa pang 20 set ng mga server upang maibsan ang presyon ng pagpila. Gayunpaman, naniniwala ang Young Master na dahil napakataas ng sigla ng lahat, natural na magbigay muli sa lahat ng mas mahusay, kaya nagpasya siyang magbukas ng karagdagang server sa ikalawa ng hapon bukas, 11 ng Agosto. Maaari kang magtaka kung bakit isang server lamang ang idinagdag. Ang dahilan ay ang server na ito ay kasalukuyang pinakamahal, pinakamabilis at pinakamabilis na server sa mundo. Ang halaga ng pagbuo ng server na ito lamang ay 200 milyong yuan. Oo, mahal na mga manlalaro, tama ang nabasa mo, ang server na ito lamang ay nagkakahalaga ng hanggang 200 milyong yuan. Ang server na ito ay maaaring maglagay ng mga manlalaro mula sa buong mundo sa isang server. Sa madaling salita, hindi naiiral ang partition ng laro sa hinaharap. Mayroon lamang itong isang server sa mundo. Sa makatuwid, ang Dreamblade Tower Alliance ay magsisimula ng maintenance sa 6 PM, at ang oras ng maintenance ay inaasahang 14 na oras. Sa oras na iyon, kapag nagbukas muli ito ng 2 PM bukas, lahat ng manlalaro sa buong mundo na gustong-gusto ang Dreamblade Tower League ay madaling makapasok sa Dreamblade Tower League. Matapos basahin ang anunsyo na ito, umupo sina Shiraishi at Ma sa sofa, nang hihina. Sa pagkakataong ito, muli siyang sinampal ni Hong Dali, isang malakas na sampal. Direktang talunin ang lahat ng kaayusan ng Shiraishi at Ma hanggang sa mamatay. Si Kazuma Shiraishi ay gumamit ng napakaraming pamamaraan noon, ang server ay binuksan ng paunti-unti, at palaging may mga manlalarong nakapila, na lumilikha ng isang kababalaghan kung saan ang server ay puno ng kasikatan.
Sa pamamagitan ng pag-asa dito upang pasiglahin ang pagkamausisa ng mga manlalaro, nagtagumpay siya. Hindi ko lang inaasahan na si Hong Dali ay magiging 100 beses na mas malupit kaysa sa kanya. Pagkatapos pasiglahin ang sigasig ng mga manlalaro sa Rurok, ang mga manlalaro sa buong mundo ay magiging napaka-curious. Gusto nilang pumasok sa laro at tingnan kung talagang ganoon kasaya. Gusto ko ring subukan ang maalamat na server na ito na nagkakahalaga ng 200 milyong yuan upang makita kung anong uri ng halimaw ito. 200 milyon. 200 milyon. Ang isang server ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Ano ang aliberga? Si Hong Dali ay sobrang aliberga. Super, walang talo. Ang alibughang anak na ito. Si Sir Aishi at Ma ay nakasubsob sa sofa na may mapupungay na mga mata, walang lakas sa kanilang mga katawan. Dahil hindi niya alam kung paano magsisimula sa Hong Dali. Kung may flaws sa buong katawan, ibig sabihin walang flaws. Matapos mag-isip sandali, biglang umupo sina Baishi at Ma at nag-aalalang sinabi, Master Chen, tingnan mo dali, ilang tao ang online sa Lingjian. Okay. Si Chen Yujin ay nagmamadaling tumakbo palabas, at pagkaraan ng ilang sandali ang pagsisikap ay bumalik muli, mahigit sa 1.4 milyong tao ang online, at ang bilang ng mga tao na online ay bumalik. Tapos na, walang magawa sina Sir Aishi at Ma, ang huling kabaliwan, napunit na ang butas, ito, hindi ba seryoso? Nagulat na sabi ni Chen Yujin, Mr. Shi, tumataas ang aming mga online number. Seryoso, seryoso. Si Sir Aishi at Ma ay natural na hindi makapaghintay na mamatay. Umiling siya ng gusto at sinabing mapilit, Master Chen, mangyaring ipagbigay alam kaagad sa Departamento ng Teknikal upang harangan ang lahat ng 5 tao mula sa Dreamblade Tower Alliance at mga kaugnay na byte mula sa server. Pumunta ka kaagad. Kung mahuhuli ka, huli na ang lahat. Ah, okay. Nagmamadaling tumakbo si Chen Yujin. Mr. Baishi, masama ba para sa bilang ng mga tao na mag-rebound? Kakaibang tanong ni Sun Yuanzhou. Ang bilang ng mga tao na dumami ay ang mga dumating upang magdala ng mga tao upang maglaro sa Dreamblade Tower. Mapait na ngumiti sina Sir Aishi at Ma at sinabing dahan-dahan, kung tutuusin, maraming manlalaro na mahilig maglaro ay hindi gaanong nagbabasa ng balita. Sa Spirit Sword Game, ang pampublikong trading channel ng bawat server. Manlalaro isa, ayoko nang maglaro. Nagbebenta ako ng kagamitan. Malaking benta. Kunin mo ang gusto mo. Maglalaro ako ng Dreamblade Tower. Gusto ko lang ibenta ang pinaghirapan kong pera. Lahat sila ay mataas ang kalidad, halika at bilhin ang mga ito. Sinabi ng madla, napakahusay ng kagamitang ito, bakit ito ibinebenta ng napakamura? Oo, ang armas na iyon dati ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 yuan, ngunit ngayon ay nagkakahalaga na lamang ng 50. Ano ang nangyayari? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Gusto kong maglaro ng Dreamblade Tower. Masaya ba ang laro ng Dreamblade Tower? Lahat ng kagamitan dito ay itinapon. Gusto mo bang tingnan? Well, tingnan natin. Hindi nagtagal, naubos na ang lahat ng kagamitan ng Player 1, at ang kagamitan ng Player 2, Player 3, at iba pa. Ay pinoproseso din sa malaking sukat. Mga nanonood, ano ang nangyayari ngayon? Napakaraming tao ang nagbebenta ng kanilang kagamitan. At tinanong ko, lahat sila ay maglalaro ng Dreamblade Tower. Nakita ko rin, kakaiba, bakit hindi tayo pumunta at tingnan din paano ang larong Dreamblade Tower? Di nagtagal, ang mga mausisa na manunood ay patuloy na dumagsa sa server ng Dreamblade Tower Alliance, at nang makita nila ang mga anunsyo na iyon, mas maraming manlalaro ang nagsimulang maghanda para sa paglilipat ng kagamitan. Posisyon. Mula sa galit na pagmamadali sa pagbili ng mga kagamitan sa Spirit Sword sa simula, hanggang sa katotohanang walang nagmamalasakit dito, ang presyo ng kagamitan ay mabilis at matindi na bumaba, malayo sa inaasahan ng lahat. Ngunit hindi nagtagal, naging ganito ang hiyawan ng mga manlalarong nagbebenta ng kagamitan. Manlalaro ****. Audience, papalitan mo ba ang laro para maglaro ng ***********? Ay *********, ako. Na-block ka ni ********, napakabilis. Ang ****** ay *******. Na-block ko ito ng pinin. Pagkatapos ay papalitan ko ang font, Meng Daota Lian Meng. Daota Lian Meng. Sa wakas, hindi na masyadong kumalat. Bumalik si Chen Yujin na may pawi sa kanyang mukha, Mr. Shi, may karanasan ka pa rin at hindi mo hinayaang magpatuloy ang sitwasyon. Lumalala. Ngunit ngayon ay dumarami pa rin ang bilang ng mga tao sa server, ano ang dapat nating gawin? Pawis na pawis si Sun Yuanzhou sa oras na ito. Sa pagkakataong ito ay masasabing nasaktan niya ang isang taong hindi niya dapat sinaktan. Wala talaga siyang pakialam sa mga mayayaman dahil lang sa background niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilyang araw ay isa rin sa 5 oligarko sa kaharian ng langit. Gaano man sila kay Amon at kapangyarihan, sila ay nasa pinakamainam na pagkakatali. Bilang karagdagan, ang 4 na oligarko ay hindi maaaring tumabi. Pero iba na ngayon. Sa pagharap sa alibughang si Hong Dali, wala siyang magawa. Dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Sa usapin ng pera, si Hong Dali ay walang kasing dami ng kanyang pamilya,
ngunit ngayon ang Dreamblade Tower Alliance ay tumataas, tiyak na ang lakas ng pamilya Hong ay tataas ng malaki sa hinaharap. Sa paghahambing, nagawang hilingin ni Hong Dali sa ministry ng palakasan at ministry ng pelikula, telebisyon at libangan na magkasamang maglabas ng pahayag na mas nakakatakot. Ang ganitong uri ng kakayahang gawing ulap at ulan ng mga kamay ang talagang nakakatakot kay Sun Yuanzhou. Oo, natakot siya. Pero ngayon, nakatali na silang dalawa at imposibleng makatakas. Hindi nawala ng mukha si Sun Yuanzhou at nagkusa na hanapin si Hong Wigyu at ang iba pa para humingi ng tawad. Kaya ngayon ay mayroon na lamang isang paraan na natitira makiisa sa iba, at mas gugustuhing lumaban hanggang kamatayan. Mr. Baishi, ikaw na ang bahala dito. Pupunta ako sa United Chamber of Commerce para makipagkita sa ibang mga pamilya. Mas mabuti na kaysa mag-alala dito. Pinunasan ni Sun Yuanzhou ang malamig na pawi sa kanyang mukha, inipon ang kanyang kalooban, at binuksan ang pinto. Ngayon nasa iisang bangka na tayo, sana ay makatulong ang Feng Tianzai Botso. Bueno, makatitiyak si Mr. Sun. Tumanggo naman sina Sir Aishi at Maria. Pagkaalis ni Sun Yuanzhou sa silid, agad na nagbago ang kanyang pawisan na anyo. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto, tumawa ng 2 beses, saka inayos ang damit, sumakay sa kotse at lumabas. Umalis si Sun Yuanzhou, napabuntong hininga ng matagal sina Baishi at Ma, umiling, at walang magawang sinabi, itong Hong Dali, minamaliit ko pa rin siya. Ang pagmaster ng teknolohiya ay nangangahulugan ng pagmaster ng merkado. Mr. Shi, ngayon ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Chen Yujin na may pag-aalala, kung ang Spirit Sword ay patuloy na bubuo sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang hinaharap ay mag-aalala. Ang Spirit Sword ay malamang na mamamatay. Dahan-daang sinabi ni Baishi at Ma, ayon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang kasikatan ay bababa din ng husto. Dapat mong ayusin kaagad na may hamunin si Hong Dali sa basketball. Ang sports ay isang tunay na lakas, at ito ay hindi dapat peke. Anuman ang mangyari, akitin ang kanyang atensyon, upang si Lingjian ay makapagpahinga. Ito ay magtatagal. Kapag ang mga bagay ay naging matatag, dapat ay okay na magkaroon ng 500,000 o 600 katao na online. Well, okay, mabilis na tumango si Chen Yujin, pagkatapos ay aayusin ko ang mga tao na pumunta. Gusali ng Chen Wei. Laboratorio sa ika-4 na palapag. Bueno, kapag naproseso na ang code na ito, maaari nang umalis. Si Lin Chuyin ay nag-type ng huling piraso ng code sa computer, pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali at nagtanong, okay. Gusto mo bang subukan ito? Okay. Tuwang-tuwang sinabi ni Hong Dali, kung gayon, hayaan mo akong subukan ito. Hehe, mukhang kawili-wili ang bagay na ito. Sa oras na ito, nagtatrabaho sila sa pinakabagong warehouse ng laro. Ang game cabin na ito ay halos 1.5 metro ang lapad. Mayroong 2 mekanikal na hawakan na naaayon sa mga braso, at 2 pedal para sa mga paa. At sa taas ay ang helmet na simpleng ginawa hanggang ngayon. Syempre, hindi pa nagsisimula ang aktwal na pagsasaliksik at pagdevelop ng helmet, tutal, hindi ito magagawa sa isang araw o 2. Ang pinag-eksperimento nila ngayon ay ang bahagi ng bodega ng laro na tumutugma sa produksyon ng laro. Pinangunahan ni Lin Chuyin ang buong team ng teknolohiya sa likod niya upang isulat ang programa, habang si Hong Dali ang responsable sa pagsubok. Yun lang ang magagawa niya. Pagpasok sa game room, inilagay ni Hong Dali ang kanyang braso sa mangga sa mekanikal na braso at tinapakan ito. Okay, ang buong tao ay halos isang talampakan sa ibabaw ng lupa. Sa oras na ito, nasa harap niya ang isang simpleng touchscreen, na siyang interface ng laro ng Dreamblade Tower Alliance. Ang karakter na kinokontrol ni Hong Dali sa panahong ito ay ang pinakasikat na higanteng may hawak na espada na si Garen sa Dreamblade Tower, na karaniwang kilala bilang Demacia. Pagkatapos, si Hong Dali ay mayroon ding isang hugis laruan na higanteng espada sa kanyang kamay. Syempre, ang hilt lang yun. Okay, subukan natin. Sabi ni Hong Dali, itinaas ang hilt ng espada at nagsimulang gumalaw. Dahil ang playhouse na ito ay partikular na idinisenyo para sa flexibility ng player, ang paglipat sa paligid ay walang hirap. Habang naglalakad si Hong Dali sa ganitong paraan, naglalakad din ang mga karakter sa laro. Sa harap ng nakasynchronize na display screen sa di kalayuan, isang malaking grupo ng mga tao kabilang sina Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi at iba pa ang nanunood. Bulalas ni Tang Moxon, okay lang. Hahaha, okay lang talaga. Ngumiti si Li Nianwei, na may mukha na kasing amo ng tubig, at nagsabi, ang ideya ni Young Master ay talagang napakatalino. Nakikita ko ang ganitong laro, gusto ko talagang maranasan ito. Sinabi ni Ling Xiaoyi, magaling talagang maglaro si Young Master, haha. Sa katunayan, ang tanging tao sa mundo na maaaring maglaro ng ganong high-end at malikhaing laro ay si Hong Dali. Malaking talunan. Hindi nagtagal, humakbang si Hong Dali sa pedal at lumapit sa mga sundalo sa screen. Medyo hindi siya comfortable sa una, at madalas na nakakaligtaan kapag lumiliko o muling naglalagay ng mga sundalo. Gayunpaman, kahit na siya ay walang puso, siya ay napakatalino pa rin pagkatapos ng lahat, at mabilis niyang pinagkadalubhasaan ang pamamaraang ito.
Bagamat mukhang clumsy ito, naniniwala ako na hanggat nagsasanay ka, magiging bihasa ka dito sa lalong madaling panahon. Tagumpay. Pagkatapos ng isa pang 10 minuto ng pagsubok, nang lumabas si Hong Dali sa game room, sabay-sabay na naghiyawan ang lahat, oo. Matagumpay ito, ha. Nag-enjoy. Napakasaya. Tumawa si Hong Dali. Nag-vibrate ang mga kamay ko kapag tinadtad ko ang mga tao. Haha, subukan din natin. Agad na tumakbo ang lahat sa bodega ng laro at isa-isang pumila para mag-eksperimento. Tama, nakangiting sabi ni Hong Dali, ang alibughang may pattern. Isang pattern. Okay, tumingin si Tang Moxon sa bodega ng laro at tuwang-tuwang sinabi, maaari kang maging alibughang maglalaro din ako pagkatapos ng ilang sandali. Habang sinasabi niya ito, biglang tumakbo si Liang at sinabi sa mahinang boses, Young Master, may isang tao sa labas na gustong makita ka. Sinabi niya na siya ang coach ng Marriott basketball team at gustong sumali sa Fairview basketball team na binili mo. Magkumpara tayo ng mga notes at maglaro. Basketball team. Nagtataka si Hong Dali, bumili ako ng basketball team. Pawis na parang ulan si Dogleg Liang, Young Master, ginawa mo. Ang pamilyang Chen ang nagbenta nito sa iyo, kasama ang isang pabrika ng mobile phone. Ay, ayan na. Ngumuso si Hong Dali, naaalala ko, ito ang nangyari sa atin. May natitira pa ba sa basketball team? Mayroon pa ring ilang matatanda, mahina, may sakit at may kapansanan na mga tao. Sabi ni Liang Fuhan, lahat sila ay nasa katandaan, at malamang na sila ay inaabuso sa larangan. Oh, talagang problema iyon. Hong. Saglit na nag-isip si Dali, Tara at tingnan muna natin kung ano ang sinasabi niya. Bago lumabas. Hong. Hindi nakalimutan ni Dali na mag-ayos, Sister Xiaoyi, paalalahanan si Lao Liu na huwag kalimutang magpadala ng anunsyo bukas. Ngumiti si Xiaoyi at sumang-ayon, okay, Young Master. Bumantong hininga si Tang Moxon, hindi kailanman nang aapi si Dali sa iba, ngunit kapag nabuli niya ang isang tao, binubuli niya ang iba. Nakakatakot. Sinusundan ni Hong Dali ang taunang si Liang Jin. Pumasok siya sa maliit na conference room, kung saan nakaupo sa isang upuan ang isang medyo may edad na mataba at umiinom ng tsaa. Nang makita niya si Hong Dali, tumayo siya at iniunat ang kanyang kamay nang nakangiti. Hello, Mr. Dali, ako ang manager ng Marriott basketball team. Ang pangalan ko ay Gan Junkai, mangyaring alagaan mo ako. Oh, Manager Gan. Casual na nakipagkamay si Hong Dali at nagtanong, narinig kong pumunta ka sa akin para sa isang laro. Hindi talaga ito laro. Sinabi ni Gan Junkai, sa ilang buwan, magsisimula na ang Heavenly Kingdom Professional Basketball League. Gusto lang naming magsanay at magkumpara sa isa't isa ng maaga. Sa oras na ito, si Liang sa gilid ay maaaring sabihin, you guys are in love, nandito ka ba para magsanay sa amin? Walang pakialam si Hong Dali, at tumanggaw ng hindi nag-iisip, oh, sige, kailan ito magsisimula? Bueno, 3 araw mula ngayon, 3 araw na lang mula ngayon. Nagmamadaling sinabi ni Gan Junkai, Young Master Dali, ikaw ay isang marangal na tao. Ako ay abala at hindi ako nangangahas na antalahin ka ng masyadong mahaba. Paano na? Maganda itong sinabi ni Gan Junkai, ngunit nababalisa si Liang. 3 araw, saan tayo makakahanap ng mga basketball player sa loob ng 3 araw? Umasa na lang sa mga matatanda, mahina, may sakit at may kapansanan at sinusuportahan sila ng ating team. Dapat siyang pahirapan hanggang mamatay. Palihim, Young Master, ang oras ay masyadong apurado. Ngunit hindi nag-react si Hong Dali at tumanggo lang, okay, pagkatapos ng 3 araw mamaya, alas 8 ng gabi, maaari kang magpasya sa lokasyon. Okay, Master Dali, pakisabi sa akin. Babalik ako at maghihintay ng balita tungkol kay Master Dali. Pagkatapos, umalis si Gan Junkai, nag-aalalang sinabi ni Liang, Young Master, walang tao sa aming basketball team. May tao, bakit walang tao? Tanong ni Hong Dali, hindi ba halos 5 tao lang ang basketball? Hindi ba pwedeng 5 tao ang magkakasama? Biglang nabaliw si Liang at sinabing, totoo na mayroong 5 tao, ngunit sila ay mga profesional. Kaming mga iyon. Tama, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, at biglang nagningning ang kanyang mga mata, haha, may paraan. Sumama ka sa akin bukas. Sinabi ni Hong Dali at naglakad pabalik, hindi ba't tao lang? Hindi, paano pa tayo magkukulang ng mga tao? Mga tao. Si Liang ay nawalan ng galit. Maraming tao, pero ang tanong ilan ang marunong mag-basketball. Pero dahil sinabi na ng Young Master, tapos gawin natin. Pagkatapos ay makikita natin kung anong mahiwagang pamamaraan ang mayroon ng Young Master. Gayunpaman, ang masiglang pagsisikap ay maaaring magbunga ng mga himala, ito na ngayon ang mantra ni Liang. Sa alas 6 ng gabing iyon, nagsara ang Dreamblade Alliance para sa pagpapanatili at pagsasama ng data. Nagsusumikap din ang super server ng IM Company na nagkakahalaga ng 200 milyon para makahabol. Natapos ang pagpupulong sa loob ng maikling panahon, at ang lahat ay naghintay hanggang alas 2 ng hapon kinabukasan para opisyal na ilunsad ng Dreamblade Tower League ang server nito.
8:00 na ng gabi, sa isang ordinaryong bahay sa Tianjin City, ang mahiwagang kabisera. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang nasa server natin, ipinikit ni na Sir Aishi at Ma ang kanilang mga mata at patuloy na hinihimas ang kanilang mga templo gamit ang dalawang kamay. Sa pagharap sa ganting pag-atake ni Hong Dali, siya ay itinapon sa kaguluhan. Masyadong malaki ang problema ngayon. Sunod-sunod na lumabas ang iba't ibang galaw ni Hong Dali, na ang bawat isa ay lampas sa kanyang inaasahan, ngunit hindi na niya nagawang lumaban. Kung tutuusin, sa panahon ngayon ng elektroniko, kung sino ang may mas malakas na teknolohiya ay may higit na masasabi. Sa mundo, ang Novozo mobile phone, na nang ibabaw sa merkado ng mobile phone sa loob ng 10 taon, ay ganap na nawala sa loob lamang ng 1 o 2 taon dahil nabigo itong makasabay sa uso ng mga smartphone. Iyan pa rin ang kaso kung saan ang mga smartphone ay hindi mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong button na telepono. Ngayong lumabas na ang virtual reality internet game ng Hong Dali, sino ang makakalaban nito? Sa kasalukuyan, ang server ay may higit sa 1.7 milyong mga gumagamit, at ito ay tumataas pa rin. Napakapangit ng ekspresyon sa mukha ni Chen Yujin. Dahil sa pagkakataong ito, talagang naunawaan niya na malapit nang matapos ang Spirit Sword. Sa buong server, halos lahat ng mga manlalaro ay nagbebenta ng mga kagamitan na nakuha nila noon. Nagkagulo ang buong palengke. Sa katunayan, sa orihinal, kung ang mga manlalaro ay gustong umalis, ito ay magkakaroon ng kaunting epekto. Ang problema ay nakasalalay dito ang presyo ng kagamitan sa larong Spirit Sword ay masyadong mataas. Sa pangkalahatan, ang presyo ng mga ordinaryong armas at kagamitan na medyo bihira sa merkado ay nagsisimula sa 10 o 100 dolyar. Sa ganoong halaga ng kagamitan, sino ba ang papayag na itapon na lang ito? Ngunit sa pagharap sa pang-akit ng Dreamblade Tower Alliance, ang kagamitan sa gilid ng Spirit Sword ay walang kabuluhan. Sa makatuwid, natural na naisip ng mga manlalaro na ibenta ang kanilang kagamitan sa mababang presyo upang maiwasan itong mabulok sa kanilang sariling mga kamay sa hinaharap. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga tao ay kadalasang may herd mentality. Kung 1 o 2 tao ang nagbebenta nito, maaaring hindi ito malaking bagay. Kapag ang 10 o 8 tao ay nagbebenta ng kagamitan sa mababang presyo ng magkasama, ang mga tao ay madalas na nagtataka kung bakit sila nagbebenta ng kagamitan. Laging may magtatanong. Kaya ang 1 tao ay kumalat sa 10, 10 ay kumalat sa 100, 100 ay kumalat sa 1,000. Ang direktang kinahinatnan nito ay ang mabilis na pagkalat ng balita. Ang balita na ang bansa ay sumusuporta sa Dreamblade Tower ay halos parang isang malakas na hangin na umiihip sa lahat ng mga tao ng Spirit Sword. Server. Noong una, hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, may mga taong gustong maglaro, at may mga taong ayaw pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay may iba't ibang mga kagustuhan. Ngunit ang huling tanong ay bumalik sa mga presyo. Ang mga manlalarong gustong umalis ay nagkaroon ng malaking benta sa kanilang kagamitan, na direktang nagpababa ng mga presyo ng kagamitan at armas sa lahat ng server sa kritikal na punto. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalaro, ang mga kagamitan sa iyong kamay na maaaring ibenta sa halagang 1,000 yuan ay maaari na ngayong ibenta sa halagang 50 yuan, at wala pang nakabili nito. Ito ay ginagawang imposible para sa mga taong ito na orihinal na gustong magpatuloy sa paglalaro. Sinumang makakita ng matalim na pagbaba ng mga bagay sa kanilang mga kamay ay makakaramdam ng labis na hindi komportable, kaya dahil sa pag-usisa at ayaw, maaari lamang nilang ilipat ang kanilang mga posisyon sa huli. Ang isang malaking bilang ng mga manlalaro ay nagsimulang isaalang-alang ang pagbisita sa Dreamblade Tower League, habang ang ibang mga manlalaro ay pinili na magpahinga ng 2 araw upang makinig sa balita. Tanging ang huling pangkat ng mga manlalaro ang isa sa alang-alang na manatili sa Soul Sword game. Mukhang may balak talaga silang umalis. Puno ng frustration ang mukha ni Sir Aishi at Maria. Nakakalungkot talaga ang pagkatalo sa pagkakataong ito. Niwala siyang panahon para mag-isip ng solusyon. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali, isang alibughang tao, ay hindi nagdadalawang isip tungkol sa paggastos ng pera. Iniisip lang niya kung paano gumastos ng pera para comfortable at magsaya. Madali daw gumastos pero mahirap kumita. Maaaring may ideya si Hong Dali na gumastos ng pera ngayon at isa pang ideya na gumastos ng pera bukas. Sa tuwing gumagastos siya ng pera, sina Sir Aishi at Ma ay magdadagdag ng panggatong sa apoy at magpapalala ng mga bagay. Ito ay gumugulong na parang snowball. Gumugulong. Sa huli, naramdaman pa ni Sir Aishi at Ma na ang kanilang mga selula ng utak ay nasa panganib na mamatay. Mr. Shi, kung gayon ay. Sabi ni Chen Yujin sa kawalan ng pag-asa, aminin mo na lang ang pagkatalo. Iyon lang. Si Sir Aishi at Ma ay umiling ng walang magawa, walang paraan upang mailigtas ito. Maghintay at tingnan natin. Ang pag-asa ay halos 0. Sa puntong ito, umiling sina Sir Aishi at Maria. Mahina na sumandal si Ma sa sofa at maluwag na sinabing, nakakalungkot na maganda ang sitwasyon noon, 1.8 milyong tao ang online, 1.8 milyong tao ang online. Sa katunayan, hindi niya alam ito sa oras na ito. Kung alam mo na ang lahat ng ito ay dahil hiniling niya kay Sun Yuanzhou na takutin si Hong Wigyu, hindi ko alam kung ano ang iisipin mo.
Kaya't sa 2:00 ng hapon kinabukasan, nang simulan muli ng Dreamblade Tower Alliance ang server. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng pagbuhos ng mga manlalaro sa server ay nakakatakot, ang bilang ng mga manlalaro ay mataas, at ang tibay ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Napatulala ang lahat ng mga eksperto sa network. Ang lahat ng mga eksperto sa psikolohiya ay galit na sinusuri ang sekreto ng tagumpay ni Hong Dali. Matapos i-summarize ang lahat, napagpasyahan nila na tuluyan na silang nawala ng tiwala sa buhay naglunsad si Hong Dali ng napakalaking labanan. Nakakagigil na pagtuklas na si Waller ay nagtatabas ng damo. Para lang. Katuwaan. Ang pinaka-nakakatakot na server ng laro sa kasaysayan, ang nag-iisang server ng Dreamblade Tower Alliance, na pinangalanang Dalino. Isa, ni Hong Dali, ay nagsimulang maglingkod sa 2:00 ng hapon, at ang bilang ng mga tao ay umabot sa kalahating milyon halos kaagad. 239,000. Sa 3:00, 1,000,000 at 1,000,000. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, ang bilang ng mga taong online sa server ay lumampas na sa 1.8 milyon. Gayunpaman, ang bilang ng mga taong online sa Spirit Sword ay parang parabola mula sa langit. Bumaba ito mula sa pinakamataas na 1.8 milyong tao hanggang 1.5 milyon sa loob ng kalahating oras, at pagkatapos ay 1.2 milyon. Sa 4:00 ng hapon, 900,000. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sa wakas ay bumaba ito sa 600,000 online na marka. Ang mga pangunahing server ng Spirit Sword ay umiiyak sa buong lugar. Hindi mabilang na kagamitan ng itinapon at ang mga karakter ay tinanggal. Ang buong mapa, na orihinal na isang mataong tanawin na puno ng mga tao, ay biglang nawala ang 1/4 ng halaga nito. Sa maraming lokasyon para sa pag-level at pagkumpleto ng mga gawain, papatayin ng mga manlalaro kung papasok sila. Ang mga halimaw ay lubos na nalulula. Ngunit sa Dreamblade Tower Alliance, hindi mabilang na mga tao ang pamilyar sa laro at mga taktika, na naghahanda para sa darating na panahon ng pambansang sports. Ang bilang ng mga tao sa post-bar ng Dreamblade Tower Alliance ay mabilis na tumaas sa 3 milyong tagasunod sa loob ng 4 na oras. Tumaas ang bilang ng mga post sa rate na 10,000 post kada minuto. Ang bilang ng mga pagbisita sa Change Search Engine ay tumaas din ng 100%. 15. Sa paglalaro sa forum ng magkasama, ang bilang ng mga post sa Spirit Sword ay halos huminto sa paglaki simula 2 PM, habang ang Dreamblade Tower Alliance ay nagkakaroon ng momentum. Sa 2 PM, ang bilang ng mga post noong araw na iyon ay 250,000. Pagsapit ng 6 PM ang bilang ng mga post sa lugar ng Dota League ay halos tumaas sa higit sa 650,000 sa isang rocket speed. Kasabay nito, ang laboratorio sa ika-4 na palapag ng Chenwei Building. Si Hong Dali, na pagod sa paglalaro, ay ipinatong ang kanyang ulo sa kondongan ni Li Nianwei, na ang kanyang mga mata ay kalahating bukas at kalahating nakapikit, at inaantok na nagtanong, Sister Nianwei, anong oras na ngayon? Tumingin si Li Nianwei sa oras, Young Master, 6:00 na ngayon, 20 na, ano ang problema? Oh, 6:20 na, ngumuso si Hong Dali, Zengsan, anong hakbang ang dapat nating gawin? Dobleng drop rate para sa kagamitan, Tang Moxen He. Mabangis na sinabi, dinoble lang nila ang drop rate para i-bully kami. Ang bilang ng mga tao sa pampublikong beta test noong araw na inilunsad namin ang server ay mahigit lang sa 100,000. Sobrang nagagalit ako. Oh, doblehin ang drop rate. Bulong ni Hong Dali, hilingan si Lao Liu na mag-anunsyo, na nagsasabing simula 8:00 ng gabi, magkakaroon ka ng dobleng karanasan at dobleng gintong barya sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Gawin din natin. Bukas ng 12:00 ng tanghali, bubuksan ang mga talento at anteng-anteng na ating sinaliksik. Wen System. Hehe, Dali, ikaw ang pinakamahusay. Hinalikan muli ni Tang Moxen si Hong Dali sa mukha, mahal na mahal kita. Oh, hinalikan ni Hong Dali si Tang Moxen. Wala man lang reaksyon. Tumalikod na lang siya at sinabing, tapos matutulog muna ako saglit. Paggising ko mamaya, lakad-lakad tayo. Inaantok na ako. Tang Moxen. Isa kang malaking piraso ng kahoy. Ilang tao ang naiwan online sa aming server. Parang mas malalim ang mga kulubot sa mukha ni na Sher Aishi at Maria. Nang tanungin ito, wala silang kumpiyansa. Mayroong 450,000 ang natitira. Walang siglang sumagot si Chen Eugene, sa kabutihang palad, ito ay naging matatag na ngayon. Dahil dito, sa sandaling ito, tumagas ang bahay at umulan buong gabi, at isang tagasunod ang nagmamadaling lumabas. Pumasok at sumigaw, hindi. Ang Dreamblade Tower Alliance ay nagbukas ng dobleng karanasan at dobleng gintong barya. Ano? Nagmamadali sina Sher Aishi at Ma sa computer, ni-refresh ang opisyal na pahina ng Dreamblade Tower Alliance, at pagkatapos ay nakita ang pinakabagong anunsyo. Pamagat. Isang liham mula sa Dreamblade Tower Alliance sa lahat ng manlalaro. Nilalaman, upang mabayaran ang pagmamahal at sigasig ng karamihan ng mga manlalaro, ang dobleng gintong barya at dobleng karanasan ay espesyal na binuksan para sa tagal ng 72 oras simula 8:00 ngayong gabi. Kasabay nito, pagkatapos ng dobleng gintong barya at dobleng karanasan,
magkakaroon ng iyon ang karanasan at rune system. Para sa mga detalye, mangyaring mag-click sa link sa ibaba Dream Alliance ng laro sa pangarap. Dobleng karanasan, dobleng gintong barya, nang inag ang mga labi ni Sir Aishi at Ma, at bamulong siya. Trituhin ang katawan ng isang tao sa kanyang sariling paraan, trituhin ang kanyang katawan sa kanyang sariling paraan. Napakahusay Hong Dali, haha, napakahusay Hong Dali. Matapos bigkasin ito ni Sir Aishi at Ma, sumikip ang kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabagot, namula ang kanyang mukha, at bumulwak ang isang bibig ng dugo na may kasamang pop na tunog. Kung nakakaupo pa sina Sir Aishi at Ma kanina, this time, nasaktan talaga siya. Sa pagkakataong ito, halos malinaw na ginamit ni Hong Dali ang sarili niyang taktika para ibalik ito sa kanya. Dahil na-double mo ang rate ng pagbaba ng kagamitan upang maakit ang katanyagan at pahinin ang kasikatan ng pagbubukas ng aming server, kung gayon ay huwag mo kaming sisihin sa pagdaragdag ng insulto sa pinsala. Sa oras na ito, naisip na ni Sir Aishi Kazuma kung gaano kalaki ang epekto ng dobleng karanasan ng Dreamblade Tower Alliance at dobleng gintong barya sa Spirit Sword kapag na-activate ito. Tiyak na mapangwasak ang ganyang epekto. Mr. Shi. Nagulat si Chen Eugene at sumugod siya para suportahan sina Bai Shi at Ma, sumisigaw, Mr. Shi, ikaw. Spirit Sword, tapos na. Hindi man lang nag-abala si Bai Shi na panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Masasabi lang ito ni Kazuma sa huli. Tulungan kitang magpahinga muna. Walang pakialam si Chen Eugene sa Spirit Sword. Sa sobrang galit ni Bai Shi at Ma ay nagsuka sila ng dugo. Ang kanyang hinaharap na buhay ay tiyak na hindi magiging madali. Sabay tayong maglaro sa forum, Dreamblade Tower Alliance Area. Dreamblade Tower Comprehensive Discussion Forum. Pinakabagong balita, opisyal na anunsyo ng Dreamblade Tower, simula 8 o'clock ngayong gabi, dobleng karanasan at dobleng gintong barya. Doble. Mga kapatid, tatagal ito ng 3 araw. Ano pa ang hinihintay mo? At bukas na halika at tingnan ang talent at rune system. Alam ko na, doble ang dami, haha. Kung maglatag ka ng pundasyon sa pagkakataong ito, siguradong marami kang makukuhang pakinabang sa hinaharap. Sok, naabot ko na ang 16. Kapag naabot mo ang level 30, magkakaroon ka ng 4,000 gold coins. Kung maaabot mo ang bronze sa mga ranggo na laban, magiging 8,000. Kung maabot mo ang pilak, magiging 100 yuan. Ang $100 ay wala, ang aking layunin ay. Ngunit ang antas ng hari. Ito ay magiging 1,000,000 sa panahong iyon. Kasabay nito, ang Spirit Sword Zone. Mga kapatid, ang Dreamblade Tower ay nag-aalok ng dobleng karanasan at dobleng gintong barya. Paumanhin. Habang nilalaro mo ang larong ito, mas nagiging boring ito. Pupunta ako doon. May mga bonus daw para sa pag-abot sa isang tiyak na antas. Oo, sa presyong ito, ang mga kagamitan ay nakakalat sa buong sahig. Ang kagamitan na dati ay nagkakahalaga ng 100 yuan ay nabili na ngayon ng 2 yuan, at sinasabi nila na hindi mo ito mabibili, ikaw ay lugi, hindi ka maaaring dayin. Sino ang mabuting tao na bumibili ng kagamitan ngayon? Hehe, nalampasan ko na, nakakatuwa talaga ang larong Dreamblade Tower, hindi ko talaga mapigilan. Mungzin Network, sa malaking conference room. Napakatahimik at maayos ang kapaligiran sa silid. Tahimik na nakaupo ang lahat sa buong Mungzin Network, matamang nakatitig sa projection screen na nakasabit sa dingding. Sa itaas niyan ay ang bilang ng mga taong online sa server ng Dreamblade Tower Alliance. 1,900,000, ngayon ay 170,000,000 na. Si Liu Mungzin, tulad ng iba, ay tumitig sa screen ng malapitan, na iniisip sa sarili, gaano kalaki ang pagkakaiba ng dobleng karanasan at dobleng gintong barya sa pagkakataong ito. Function. Ngayon, si Liu Mungzin ay humanga sa kakayahan ni Hong Dali na gumastos ng pera. Hindi kalabisan na sabihin na si Hong Dali ay isang pambihira, isang kakaibang pambihira. Ang bawat isa sa kanyang mga ideya ay isinilang mula sa pagiging alibughang loob, ngunit sa huli, ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng napakaraming kayamanan na higit sa inaasahan ng halos lahat. Ang nobela na site ay binili ng Casual para sa 2,000,000 sa simula. Ito ay lumago hanggang sa kasalukuyan, na may taunang kita na lumampas sa 2.5 bilyon. At ito lamang ang presyo ng mga electronic na subscription, hindi pa banggitin na nakakuha na ito ng iba't ibang copyright. Ang bawat uri ng copyright ay maaaring makabuo ng napakataas na kita. Maging sa Estados Unidos, nagsisimula ng baguhin ng mga publisher ang wika at mag-publish. Ang mga piraso ng lupang iyon ay binili sa maximum na 1.23 bilyon, ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, nabili ang mga ito sa napakataas na presyo na halos 8 bilyon. At paano ang paglalakbay na ito? Anong uri ng mga himala ang maaaring malikha? Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga tao sa online ay lumampas sa 1.8 milyon at patungo sa 1.9 milyon. Ngayon ang kasikatan ng Dreamblade Tower Alliance ay halos masasabing umabot na sa rurok nito. Ngunit gaano kalaki ang potensyal nito? Mabilis na lumipas ang oras, at tumunog ang kampana ng 8:00. Nagsimula ring bamulong ang mga empleyado sa Mungzin Network, 8:00 na, dobleng simula, hindi ko alam kung gaano kalaki ang magiging tugon nito.
Oo, hindi ko alam kung anong klaseng himala ang magagawa ng Young Master sa pagkakataong ito. Kami, Mr. Liu, ay tama na makipagtulungan sa Young Master. Napansin mo ba na kamakailan lang ay ngumiti si Mr. Liu? Kadalasan hindi ko napapansin kung mas ngumiti si Mr. Liu o hindi, ngunit alam ko ang akin. Malaki ang umbok ng wallet ko. Totoo naman, oy, tigas na tigas ako pag-uwi. Habang nag-uusap ang mga empleyado sa ibaba, nagsimulang dumami ang bilang ng mga tao online sa Dreamblade Tower Alliance. Una, tumagal ng 10 minuto para lumampas sa 1.9 milyong marka ang bilang ng mga online na tao sa Dreamblade Tower Alliance. Nang ipahayag na ng mga empleyado ang kanilang sorpresa, biglang nagbago ang bilang ng mga online na tao sa Dreamblade Tower Alliance. Nagulat ang atensyon ng lahat. Sa 12 minuto pasado alas 8, mayroong 1.92 milyong tao ang online. Sa alas 8:15, mayroong 1.96 milyong tao ang online. Sa 18 minuto pasado alas 8, mayroong 2 milyong tao ang online. Diyos ko, ito lang. 8 minuto na lang, at ang bilang ng mga taong online ay tumaas ng 100,000. Hindi ba ako nabulag? Kung gayon, mabuti, sino ang makakapit sa akin? Nanaginip ba ako? 8 minuto at 10,000 tao. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, tingnan mo, ang bilang ng mga taong online ay nagsimulang tumalon muli. Sa alas 8:25, mayroong 2.1 milyong tao ang online. Sa alas 8:40, mayroong 2.25 milyong tao ang online. Sa ganap na alas 9, mayroong 2.4 milyong tao ang online. Ito. Hindi makapaniwala si Liu Mengzin. Tiningnan niya ang bilang ng mga online na tao sa Dreamblade Tower Alliance na parang multo, at bangulong, sa isang oras, tumaas ng 250,000 ang bilang ng mga online na tao. Sa sandaling ito, ang sekretarya na nagmamasid sa dynamics ng Dreamblade Tower Alliance sa internet ay sumigaw ng malakas, Master Liu, ang bilang ng mga tao sa forum ng Dreamblade Tower ay lumampas sa 4 na milyon. Hindi ako nananaginip, kinurot ni Liu Mengzin ang sarili. Napakasakit ng hita, mabilis. Tumingin ka sa ibang lugar. Sumigaw ang sekretarya, mahina, at kakarampot. Ngayon ang lahat ng mga pangunahing entertainment star ay nagpo-post ng kaunti, at ang nilalaman ay mula sa aming Dream Dota. Kaunti. Xu Jongkin, talagang maganda ang larong ito. 2 beses ko palang nalaro ito at nahulog na ang loob ko dito. Oo, ito ang Dreamblade Tower Alliance. Ganito na lang ngayon, kapag binuo ng Young Master ang bodega ng laro sa hinaharap, naniniwala akong magiging mas maganda pa ito. Pagkatapos ay maaari na akong magpaalam sa aking bahagyang, chan, haha. Jiang Royo, mahal na mga tagahanga, kayo. Naglaro ka na ba? Napaka-interesante ng larong ito. Hindi naman mahirap maglaro. Bilang isang taong may kapansanan, napakadali kong laruin ito. Basta, may makakatulong ba sa akin? 3 sunod-sunod na laro na akong natalo. Wuho. Tai Yajing, salamat, guro, sa paggawa sa amin ng isang kasiya siyang laro. Nagustuhan ko ito nang magsimula akong maglaro nito. Baka kung makahanap ako ng kasintahan sa hinaharap, makahanap ako ng mahilig maglaro nito. Mula sa Dreamblade Alliance, hehe. Sumusunod ang sagot ni Liang Yifeng, damn it, bakit ako natalo? Pwede ka bang mag-concentrate pa? Kung hindi ka maniniwala sa akin kung magpapadala ka pa sa akin ng isa pang mensahe sa WeChat, sasampalin kita. Kamatayan ang hanap mo, hindi ba nagpe-file ka lang ng love apartment? Bitawan mo ako. Tumingin si Liu Mengzin sa napakalaking palakpakan at hindi makapaniwala. Naisip nga niya na ang Dreamblade Tower Alliance ay maaaring sikat, marahil ito ay magiging napakasikat, ngunit kahit na ano, hindi niya inaasahan na ito ay magiging napakasikat. Ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Ang kasikatan ay kasikatan. Ang mga online na laro ay tungkol sa kasikatan. Huminga ng malalim, handa si Liu Mengzin na gastusin ang kanyang pera sa pagkakataong ito, simula sa unang bahagi ng susunod na buwan, doble ang sweldo ng lahat. Pagkatapos niyang sabihin ito, saglit na natahimik ang conference room, at pagkatapos ay nag-cheer ang tunog ay agad na sumabog, halos kumatok sa bubong. Ang aming Spirit Sword, ilang tao ang online ngayon? Sa kama, mahinang tinanong ni Sir Aishi at si Chen Yujin, sabihin mo sa akin ang totoo. Mayroon pa bang? 200,000. Oo. Mabilis na tumango si Chen Yujin, ngunit ang kanyang tono ay labis na walang magawa, mayroon pa ring 210,000, ngunit ito ay bumababa pa rin, at ito ay mabilis. Spirit Sword, tapos na. Mapait na ngumiti sina Bai Shi at Maria. Sa isang malaking tour, sa loob lang ng ilang araw, wala pang 200,000 ang natitira, haha. Mr. Shi, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maingat na nagtanong si Chen Yujin, Spirit Sword ang kasalukuyang kalagayan. Espada ng Espiritu. Si Sir Aishi at Ma ay umiling ng walang magawa, at sa wakas ay bumigkas ng 2 salita, hintayang mamatay. Ang mga online na laro ay matatawag na madugong bagyo, ngunit itulak pabalik ang oras. Alas 8 ng gabi, Shenhui Building, laboratorio sa ika-4 na palapag. Ang sarap matulog.
Sa wakas ay nasiyahan si Hong Dali sa kanyang tulog, umupo, nag-inat, at tumawa ng malakas, hahaha, tulad ng inaasahan, sapat na tulog ang pundasyon. Kayong mga bastard, mag-empake na ang lahat, labas tayo. Dali, saan ka pupunta at ano ang gagawin mo? Bagamat nagtanong si Tang Moxon, naghanda ang batang babae ng mabilis hanggat maaari. Tara, nakangiting sabi ni Hong Dali, nabalitaan ko na may gustong makipagkompetensya sa akin sa basketball, kaya naghanap ako ng 2 manlalaro ng basketball. Kabanata 417 mga manlalaro ng basketball. Dali, saan tayo maghahanap ng mga basketball player? Matalinong tumayo si Tang Moxon sa tabi ni Hong Dali, handa na ako. Madaling makahanap ng tao, pinutol ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, oh my god. Jingshi Cheng Prison. Ha! Sa sandaling sinabi ito ni Hong Dali, nagulat ang lahat. Pumunta sa kulungan para maghanap ng mga basketball player. Tama ba ang narinig ko? Totoo o peke? Magagawa ba ito? Hindi nagtagal ay bumaba ang grupo at sumakay sa kotse. Umupo si Tang Moxon sa tabi ni Hong Dali at nagtanong, Dali, gusto ba talaga nating pumunta sa kulungan para maghanap ng mga manlalaro ng basketball? Bagamat alam kong napakahusay mo, ngunit ang basketball ay napaka-propesyonal. Palakasan, hanggang ng mga bilanggo sa bilangguan. Nako, madali lang ito, sumangot si Hong Dali at nakangiting sinabi, kung manalo ka, hindi ka lang makakamit ng kalayaan, kundi bibigyan din kita ng bounty. Kapag natalo ka, dadalhin ka at barilin, okay. Okay, naalala ni Hong Dali ang biro noon nagtanong, kailan tataas ang Chinese football? Sagot, maghanap ng grupo ng mga kriminal sa death row, at kapag nanalo ka, mapapawalang sala sila, kapag natalo ka, babarilan sila. Anyway, walang pag-asa sa mundo, pero dito, wala pa ring problema. Kailangang bigyan siya ng mukha ng hepe syempre, Hong imposibleng mahanap ni Dali ang mga preso sa death row na nakagawa ng maraming krimen para maglaro ng basketball. Master Dali, dumating na ang Shicheng Prison. Ipinarode ng driver na si Wang Minggayo ang sasakyan, bumaba sa kotse sina Hong Dali at Tang Moxon. Napatingin si Hong Dali sa 4 na taong papalapit sa kanyang harapan. Ang malaking pader na 1 metro ang taas at natatakpan ng mga alambre ay sumangot at sinabing, Tianjin West Prison, matagal na akong nakarating dito. Tinakpan ni Tang Moxon ang kanyang mukha, sino ang mabuting tao na walang magawa. Walang matatakbuhan. Hoy, feral na. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, at sumunod si Tang Moxon sa kanyang likuran. Pasulong, walang harang. Noong huling pumunta si Hong Dali dito para sa nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi, si Ling Mufeng, nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ngayong nabalitaan ng mga gwardya ng bilangguan na si Hong Dali, ang Diyos ng kayamanan, ay narito muli, sila ay nagpunta upang bantayan ang isa't isa, at ang ilan ay kilala na rin siya mula sa malayo. Kamustahin, Master Dali, matagal nang hindi nagkikita. Haha, salamat sa iyong pagsusumikap, mga kapatid, kumaway si Hong Dali, 5,000 bawat isa. Kung hindi, sikat si Hong Dali saan man siya magpunta. Siya ang pamantayang Diyos ng kayamanan. Nandito ako. Sabagay, bobo ako at maraming pera, kaya hindi ko kailangan ng kaunting pera. Agad na inilabas ng lalaking dogleg sa likod niya ang mga banknote at humakbang pasulong, habang ang isang babaeng dogleg ay may hawak na money counting machine, swish, 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 at bawat tao ay binigyan ng 5,000 yuan ngayon ay napakahusay na nila sa negosyo at nakipagtulungan. Medyo tacit understanding. Sabi ng isang prison guard, oo naman, dumating na ang God of Wealth. Siguradong ipaghahanda ako ng asawa ko ng mga ulam pag-uwi ko ngayon, haha. Oo, uminom tayo mamayang gabi. Nandito na si Master Dali, kaya dapat tayong magdiwang. Maligayang buhay ang naghihintay sa iyo. Kung mayroon kang pera upang ihanda ang daan, magiging madali ang lahat. Isang grupo ng mga bantay ng bilangguan ang tumango at yumuko, na may mapagpakumbabang mga ekspresyon na parabang nakikipagkita sila sa pinuno ng estado, Master Dali, bakit hindi mo hilingin si Direktor Cao? Pangungunahan kita, mangyaring sa ganitong paraan, mangyaring sa ganitong paraan. Muli, binigyan sila ng gantimpala sa daan, sa pagkakataong ito ang lahat ng mga gwardya ng bilangguan sa kalsada ay tumatawa ng gusto na hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Maraming tao ang nagtanong, Master Dali, kailan magiging handa ang bodega ng laro? Hinihintay ito ng aking pamangkin. Sinabi ni Hong Dali, malapit na. Malapit na. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Tang Moxon at sinabing, may dignidad si Dali saan man siya magpunta. Ang kawalang kabuluhan ng batang babae ay lubos na nasiyahan, at kasama ng katotohanan na si Dali ay naglalabas ng kanyang galit sa nakalipas na 2 araw, ang maliit na tingin sa kanyang mga mata. Ay paparating na. Sa opisina ng warden, hindi man lang nag-abalang kumatok si Hong Dali sa pinto. Sinipa niya ang pinto at nakangiting pumasok. Hoy, nandito na si Young Master. Oh, inaabangan ko ang mga bituin at buwan, para makita-kita ulit. Ngayon ay kumakaway si Hong Dali sa Tianjin City. Garantisadong masarap at maanghang. Si Cao Jianrong, ang warden ng Tianjin Shicheng Prison, ay nakahiga sa kama upang magpahinga. Bumaba siya na nakayapak at sinabi, ano ang nagdadala sa iyo dito, Young Master?
Mangyaring umupo, mangyaring umupo. May kailangan akong gawin ngayon, nakangiting sabi ni Hong Dali. Nakaupo sa leather swivel chair ni Cao Jianrong, sinabi niya, gusto kong maglipat ng 2 tao mula sa iyo, okay lang ba? Ah! Nang marinig na gusto ni Hong Dali na ilipat ang mga tao mula sa bilangguan, medyo napahiya si Cao Jianrong, Master Dali, ikaw syempre kailangan kong tugunan ang iyong kahilingan, ngunit narito ang lahat ng mga kriminal at mataas ang pusta. Okay lang kung may gusto kang ilipat sa akin, ngunit mas mabuti. Sabi niya at itinuro ang tuktok. Gusto mo kausapin ko si boss? Madali lang yan. Kinuha ni Hong Dali ang telepono at sinabi, Tito Chief, gusto kong humiram ng 2 tao sa bilangguan. Matagumpay ba sila? Anong gagawin mo, bakla ka? Kakaibang tanong ng hepe, mayroon ka bang mga kaibigan sa kulungan? Talagang, dahan-daang sabi ni Hong Dali, kailangan ko ng ilang tao na tutulong sa akin sa isang bagay. Gaano katagal? Sandaling nag-isip ang hepe at sinabing, hindi maganda ang ganoong klase ng tao. Hindi magandang ideya na palayain. Kung ito ay regular na sentensya sa bilangguan tulad ng pakikipag-away, maaari akong magbigay ng pansamantalang pautang, ngunit kailangan mong ipangako na walang mangyayari. Well, hindi na magtatagal. Bulong ni Hong Dali, iyon na nga, I guess. Sa loob ng 1 taon at kalahati. Maaari mo muna itong hiramin, pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang listahan at susuriin ko ito, sabi ng hepe at ibinaba ang tawag. Tapos na, nakangiting tumayo si Hong Dali, Director Cao, naaalala ko na mayroon kang isang lalaki na nagngangalang Xiao Dao, tama ba? Siya ay isang mabuting tao. Dalhin mo muna ako upang makita siya. Nandito pa ba siya? Eto, nandyan siya. Nang dumating si Hong Dali, ang maliit na kutsilyong ito ay napakapopular kay Hong Dali, kaya naisip ito ni Cao Jianrong at sinabi kaagad, si Cheng Quan Dao, na tinawag na Little Knife, ay isang miyembro ng komunidad ng Daoist noon, at siya ay napakamagalang. Ilang buwan Young Master, kung siya ang pipiliin mo, sa palagay ko ay magiging maayos ito. Hahaha, not bad, siya yun. Fair na. Hindi nagtagal, pumasok ang grupo sa gusali ng bilangguan kung saan nakakulong ang mga bilanggo. Pagdating nila sa harap ng selda kung saan tinutuluyan ni Cheng Quan Dao, binuksan ni Cao Jianrong ang pinto ng selda at sumigaw, Cheng Quan Dao, nandito ang Young Master, lumabas ka para batiin siya, ang nagbigay sa iyo ng $1,000 noong nakaraan. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo palabas ang isang malakas na lalaki na mga 1.9 metro ang taas, na may kalbo ang ulo at may tato na, loyalty, sa leeg. Ang karakter, makapal na kilay, malalaking mata, makapal na labi, at may kantab na laman ng litid ay si Xiao Dao Cheng Quan Dao. Noong una siyang nakita ni Hong Dali, akala niya ay mabait siyang tao, at hindi siya mukhang taong gumagawa ng masama. Ngayon pagkatapos marinig ang impormasyong sinabi ni Cao Jianrong tungkol sa kanya, mas lalo niya itong nagustuhan. Si Cheng Quan Dao ay mukhang hindi niya nakalimutang mag-ehersisyo nitong mga nakaraang taon sa bilangguan. May kantab ang balat niya at napakaganda niya. Kung lalabas siya para maging model sa isang pagawaan ng mga damit, tiyak na may magmamadaling kumuha sa kanya. Haha, Kuya Xiao Dao, naaalala mo pa ba ako? Sinabi ni Hong Dali na may nakakalokong ngiti, ako si Hong Dali. Young Master, haha, anong klaseng hangin ang nagdala sa iyo? Nagmamadaling umakyat si Cheng Quan Dao nang makita niya si Hong Dali. Pagkatapos mag-hello, pumasok si Hong Dali sa loob para batiin siya, Young Master, pasok ka at maupo ka agad. Mga kapatid, sino sa tingin mo ang darating? Sigaw ni Xiao Dao, at lahat ng mga bilanggo sa loob ay curious at nagtipon-tipon. Nang makita nila si Hong Dali, nagsimulang magsalita ang lahat, haha, andito na si Master Dali. Master Dali, may sigarilyo ka ba? Pinapatay ako. Ano, Liang, bumili ka ng ilang sigarilyo para ibahagi sa lahat. Inutusan ni Hong Dali si Liang, maging mabait ka, huwag kang mawawala sa akin. Naiintindihan. Si Liang, na ang pagkakakilanlan ay isang talunan, na ang libangan ay isang talunan, at ang kanyang karera ay isang talunan, ay tumakas sa isang iglap. Sinundan ni Hong Dali si Cheng Quan Dao sa selda. Dinala ni Cheng Quan Dao ang isang upuan, pinunasan ito ng maingat, at nakangiting sinabi, Young Master, maupo ka kaagad, maupo ka, haha. Bakit gusto mong makitang dumating ang iyong kapatid ngayon? Sa simula, gusto ni Hong Dali na ang kwento tungkol kay Ling Mufeng, ang nakababatang kapatid ng kanyang nasasakupan na si Ling Xiaoyi, ay kumalat sa buong bilangguan. Ang lahat ay higit na humahanga sa isang mabait at matuwid na tao, at si Hong Dali ay halos pinag-uusapan araw-araw. Nagkataon na libre ako ngayon, at may mga bagay pa akong dapat gawin, kaya sabay-sabay nating tingnan. Nakangiting tumingin si Hong Dali sa mga bilanggo sa paligid niya at nagtanong, mga kapatid, maganda kayo kamakailan. Masarap ang pagkain. Ngumiti si Xiao Dao. Sabi, alagaan kaming mabuti ni Direk Cao. Masarap ang pagkain. 2 ulam araw-araw, at may karne sa gabi. Labis ang pasasalamat ng mga kapatid. Nakikipagtulungan kami sa labor reform dito. Maraming mga kapatid ang nabawasan ng sentensya dahil sa kanilang magandang pag-uugali. Ako din, lalabas siya sa loob ng 2 o 3 buwan, haha. Palaging sinasabi ng mga bilanggo na babawasan ang kanilang mga sentensya.
Kung sila ay mahusay na gumaganap sa pamamagitan ng labor reform at may tapat na saloobin, normal para sa kanila na mabawasan ang kanilang mga sentensya. Matandang Cao, okay. Tumango si Hong Dali, reward, 50,000. Cao Jianrong. Ay nagpapasalamat, young master, salamat sa gantimpala, lubos akong nagpapasalamat. Hindi nagtagal, tumakbo pabalik si Liang na may dalang maraming sigarilyo, at binigyan siya ni Hong Dali. Ang bawat tao ay nag-post ng isa, at pagkatapos ay nagsabi, Brother Xiao Dao, may problema ako, kaya lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong. Gusto mo ba ito? Oo, panalo dapat. Hindi nag-alinlangan si Xiao Dao, ngunit may pag-aalinlangan na sinabi, ngunit hindi tayo makakalabas, paano kita matutulungan, young master? Iyon lang, bumili ako ng basketball team kanina, at ngayon gusto ng mga tao na sumama at makipaglaro sa akin, ngunit wala akong kasama sa basketball team. Nagkibit balikat si Hong Dali, maghanap tayo ng ilang tao na magkakasamang bubuo ng basketball team. Aalamin ko ito. Dapat marunong kang maglaro ng basketball at gumawa ng ilang aktibidad dito. Tingnan natin. Sa sandaling matapos magsalita si Hong Dali, nagulat si Cheng Quandao, Young master, ang basketball team na binili mo ay walang mga manlalaro. Magkano ang halaga nito? Ano ang ginawa mo sa isang koponan na walang mga manlalaro? Gumastos ka ng 40 milyon, marahil, para lang mag-aksaya ng pera. Ngumiti si Hong Dali at sinabi, hindi masama ang presyo. 40 milyon. Halos lumuwa ang mga mata ni Cheng Quandao, bumili ka lang ng walang laman na team. Young master, isa ka talagang Diyos. Mga kapatid, ang young master ay nasa malaking krisis ngayon. May gustong hamunin ang young master at gustong ipahiya ang young master, ano ang dapat nating gawin? Lahat ng nasa ibaba ay nagsabi, nakakahiya. Awayin mo ako. Young master, kung ikaw ay may problema, kailangan mong labanan ang iyong buhay. Young master, naglalaro ako ng basketball dati, sabi ni Xiao Dao, kung hindi mo iniisip ang mahihirap naming kakayahan, ibibigay ko ito sa iyo. Ilan ba ang hinahanap mo? Haha, talagang makakatulong si Brother Xiao Dao. Hinampas ni Hong Dali si Cheng Quandao sa braso, okay, makatitiyak ako na gagawin mo ang trabaho, ikaw ang may huling say. Okay. Sumagot si Cheng Quandao. Pagkatapos gumawa ng tunog, sumigaw siya, The Fei, Ermauzi, 3 Fatty, at 4 Virtues, halika rito, dumating na ang pagkakataong magtrabaho ng gusto para sa young master. Xiao Dao, The Fei, Ermauzi, San Fatty, at si Dezi. Ang 5 pangalang ito ay parang napakasaya. Ngunit, nang ang iba pang 4 na tao ay tumayo mula sa karamihan, hindi yun nakita ni Tang Moxen at ng iba pa. Si Da Fei ay isang matabang tao na hindi makakalipad kahit anong itsura niya. Siya ay humigit kumulang 1.9 metro ang taas, tumitimbang ng hindi bababa sa 240 pounds, may manipis na balat at puting laman, at isang malaking tiyan ng beer. Hindi mo makikita ang kanyang mga paa mula sa itaas. Walang buhok sa ulo si Ermauzi. Hindi lang buhok ang tuktok ng ulo, ang kilay ay matatawag lang na walang buhok. Siya ay mga 1.8 metro ang taas at may maitim na balat. Kapag nakatayo siya doon, naglalabas siya ng mamamatay tao na aura at umiiwas sa mga estranghero. Ang pangalan ng pangatlong taong taba ay Fatty. Sa katunayan, siya ay isang taong matabang pa rin. Ngunit ang kanyang katabaan ay hindi katulad ng kay Da Fei. Ang pangatlong taong mataba ay napakahusay, 1.9 metro ang taas, na may mataba na dibdib. Dapat 36D siya na may bra sa dibdib. Ang kanyang mga braso ay mataba at hindi kasing kapal ng mga hita ni Tang Moxen. Mataba ang kanyang mga hita, malamang na mas makapal lang sa baywang ni Hong Dali. Si Dezi ang pinakaordinaryo, medyo maikli lang siya, mga 1.72 meters ang taas, at walang iba kundi mukha siyang kawawa. Siya ay may masamang tingin sa kanyang mukha, at lahat ng kanyang tinitingnan ay kumikinang sa ginto. Espesyal ding ipinaliwanag sa kanya ni Xiao Dao, ganito na si Dezi mula pa noong bata pa siya. Hindi siya masamang tao, ngunit ang pangunahing dahilan ng pagpasok ay talagang naagrabyado. Ang batang ito ay nakakita ng $5 sa lupa noong araw na iyon, at pinuntahan niya ang mga ito, ngunit hindi siya ang swerte ko. Kung paanong yumuko ako para kunin ang pera, isang lalaking mayamang pangalawang henerasyong ginamit ang kanyang kasintahan. Asarin siya, at sa hitsura ni si Dezi. Ang huling resulta ay ito ang nabali niya ang dalawa sa mga tadyang ng pangalawang henerasyong mayaman, at ang pang-apat na mabait na lalaki ay lumipat dito sa mahabang panahon. Well, ito dapat ang totoong buhay na bersyon ng pagpatay na dulot ng 5 yuan. Humagalpak ng tawa si Hong Dali at ang lahat. Pagkahulog, si Dezi ay nagkamot ng kanyang buhok na may hiya sa kanyang mukha, Young master, medyo pangit ako. Hindi mo ako dapat pabayaan. Hindi mo mahuhusgahan ng isang bayani sa kanyang hitsura. Okay lang, sabi ni Hong Dali bilang tugon dito. Nagpahayag ng malaking kasiyahan ang 5 tao, kayong 5 lang. Simula ngayon, magiging miyembro na kayo ng basketball team ko. Bigyan mo ako ng momentum. Sa oras na ito, medyo hindi mapalagay si Da Fei. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ay may magandang reputasyon. Maingat niyang sinabi, Young Master. Hindi mahalaga kung gaano karami sa ating mga kapatid ang namatay,
ngunit natatakot ako na ang aking mga kasanayan ay hindi maganda sa propesyonal na larong ito ng basketball. Kung ipahiya kita, young master. Ito ay talagang isang problema. Bagamat aliberga tayo, hindi mahalaga kung tayo ay manalo o matalo, ngunit hindi tayo matatalo ng husto. Nag-isip sandali si Hong Dali at direktang sinabi, simple lang. Kung magaling ka, makakakuha ka ng taunang sweldo na 2 milyon. Kung hindi ka magaling, bumalik at subukang muli. Manatili tayo sandali. Bumalik upang mabuhay. Lumingon ang lahat at tumingin sa kanilang paligid. Lahat sila ay nagsabi, ay pangako na lalaban ng buong lakas. Okay, yun lang. Tumayo si Hong Dali, tumingin sa ibang mga bilanggo na sabik na nakatingin sa kanya, at nakangiting sinabi, lahat din. Huwag kang mag-alala, marami pa akong kumpanyang nasa ilalim ng pamumuno ko. Magsikap tayong lahat na magbago. Paglabas natin, dumiretso tayo sa patalim. Magpapadala ako ng mga tao para ayusin ang mga trabaho para sa lahat. Hindi pa banggitin ang taunang trabaho, sapat na sahod. Makakakuha pa ng asawa at iba pa. Kung magre-reform ka ng mabuti, makakakuha ka ng asawa kapag lumabas ka. Ang lahat ng mga bilanggo ay lumuhod sa lupa at tumingin kay Hong Dali na parang nakatingin sa Diyos. Sige, alis muna ako, halika na kayong lahat. Agad na lumabas si Hong Dali kasama ang 5-man knife team. Si Cao Jianrong ang responsable sa pag-aayos ng impormasyon ng 5 tao. Huling tumingin si Hong Dali at nagpahayag ng kasiyahan. Ang 5 taong ito ay halos palaging nasasangkot sa mga away, ngunit sila ay medyo malupit. Anyway, walang napatay. Ilang taon na sila rito, at kalalabas lang nila ng 1 buwan o 2 ng maaga. Kahit na pinili ni Hong Dali ang tamang tao, nakahinga ng maluwag si Cao Jianrong ang 5 taong ito ay hindi kailangang magulat sa kanilang mga superior, masasabi lang nila na sila ay may tapat na saloobin sa reforma at nag-apply para sa pagbabago ng kanilang mga sentensya. Kuya Xiao daw, hindi ako nakakaintindi ng basketball. Sundin mo na lang ang arrangements. Huwag kang masyadong ma-stress. Huwag mong hilingin sa iba na bigyan ka ng score na 100 hanggang 20 or something like that. Nag-utos si Hong Dali pabalik. Young master, kailangan nating magsikap. Kung siya ay makakalabas ng maaga sa kulungan at kumita ng 2 milyon sa 1 taon, ano pa ang masasabi ni Xiao Dao? Mula ngayon, ang buhay natin ay pag-aari ng Young Master. Ipinapangako kung hindi ko ipapahiya ang Young Master. Sa oras na ito, naupo siya kay Tang Moxon, na nasa gilid, ay tumingin sa oras at nagtanong sa mahinang boses, Dali, para sa basketball side iyon. Ano ang susunod nating offensive na plano para sa swimming side? Easy, huminga si Hong Dali at sinabing, tatawag tayo bukas. Si Lao Liu ay i-interviewin ng mga reporter. Gawin natin ang ginawa ni Ling Jian noon. Hehe, magagalit tayo sa kanila. Tang Moxon. Siya nga pala, kung nagagalit si Hong Dali sa mga tao, kaya niya talaga silang magalit pero hindi ko kaya. Parang, Mr. Shi, hindi maganda. Biglang tumakbo si Chen Eugene, bukas alas 8 ng umaga, magkakaroon din ng live broadcast online ang Dreamblade Tower Alliance. Pareho ito sa atin. Ang parehong programa na ginawa natin noong oras na iyon, ano? Walang magawang sinabi ni Bai Shi at Ma, itong Hong Dali ay talagang. Mr. Shi, pagdating ng oras, tayo. Maingat na tanong ni Chen Eugene, gusto mo ba itong makita? Tingnan natin, walang siglang sabi ni Sir Aishi Hema, halos hindi marinig ang boses. Tawagan mo ako kapag dumating na ang oras. Sige, Mr. Shi, lalabas muna ako. At, kasabay nito, sa loob ng mga pangunahing unyon ng manggagawa ng larong Spirit Sword. Ang pinakahuling balita, ang pinakabagong balita, magkakaroon ng live na broadcast ng Meng Dao sa alas 8 bukas ng umaga, ipakilala ang asterisk. Sabi ko, ito ay upang ipakilala si Meng Dao, hanggat ang mga manlalaro ay nanunood online, maaari silang makakuha ng upgrade coupon. Totoo ba? Napakalakas ba nito? Kung gayon kailangan kong tingnan. Ilang level ang maaari kong i-upgrade sa isang volume ng pag-upgrade. Nasa level 24 na ako ngayon. Pagkatapos i-upgrade ang volume, magiging level 26 na. Kung hindi, ang laro ay talagang mas masaya kaysa dito. Sige, titingnan ko pagdating ng panahon. Kung masaya ang Spirit Sword, hindi na ako maglalaro nito. Paunti-unti na ang mga taong naglalaro ng larong ito. Kinaumagahan, ang opisyal na homepage ng Dreamblade Tower Alliance at ang opisyal na homepage ng Play Together ay magkasabay. Ang mga manlalaro ay nagsimulang pumasok sa koneksyon na ito mula noong mga alas 7 ng umaga. Ang bilang ng mga IP na na-access ni Lily ay patuloy na umaakyat. Ito ay higit sa 300,000 noong una, at hindi nagtagal ay umabot sa 500,000 at 600,000. Ang mainit na katanyagan ay nakakaakit ng mga tao sa parehong oras. Maraming manunood ang nanunood sa kasab-ikan. Pagsapit ng alas 8, mahigit 1.2 milyong manlalaro ang nanunood online ng sabay-sabay. Host ng Play Together, kumusta sa lahat? Ako si Zhang Yu, ang host ng Play Together. Ngayon, ang Play Together at ang Dreamblade Alliance ay magkasamang nagsagawa ng live interview program na ito ng Dreamblade Tower Alliance. Naniniwala akong maraming manlalaro ang nakakilala nito.
Ang gwapong lalaki sa tabi ko ay si Mr. Liu Mengzin, ang eksklusibong ahente ng Dreamblade Tower. Siyempre, si Mr. Ginagampanan din ni Liu ang papel ni Guan Goki sa sikat na Love Apartment. Nakangiting umupo si Mengzin sa sofa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napakagwapo. Tumanggaw siya sa camera, kumusta sa lahat, ako si Liu Mengzin. Ang hindi mabilang na mga nymphomaniac na babae sa harap ng screen ay biglang sumigaw ng malakas. Play Together host, Mr. Liu, kailangan mong mag-film ng isang serye sa TV at magpatakbo ng Dreamblade Tower. Masyado ka bang abala? Balita ko wala ka pang girlfriend. Totoo ba ito o hindi? Liu Mengzin, ayos lang. Kakayanin ko pa sa ngayon. Mas mababa din ang role ko sa Love Apartment. Kapag nasa tamang landas ang Dreamblade Tower, dadagdagan ko ang role ko. Tayo. Play Together host, alam nating lahat na ang Dreamblade Tower ay hindi kasing sikat ng Spirit Sword sa simula. Ngunit dahil ang nakamamanghang holographic projection battle ay inilabas online, ang sitwasyon ay biglang nabaligtad. Noon pa man ay naniniwala na kami na ang paspusang pagsisikap ay hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Mr. Liu tungkol sa salitang himala. Liu Mengzin, talagang naniniwala ako sa salitang ito ngayon. Si Master Dali ay isang napaka-magical na tao, napaka-magical kaya gusto kong laging malaman ang tungkol sa kanya kapag tinitingnan ko siya ngayon. Tao ba siya o hindi? Pakiramdam ko palagi siyang isang re-square na pinadala ng mga unggoy. Play Together host, mukhang may magandang sense of humor si Master Liu, kaya maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa kasalukuyang status ng Dreamblade Tower? Sikat ba ito? Well, dahil iisa lang ang server, hindi namin alam ang eksaktong bilang ng mga taong online sa ngayon. Liu Mengzin, gaano kasikat ang laro natin sa Dream Tower ngayon? Nasa akin ang mga detalye dito. Ayon sa kasalukuyang istatistika, ang pinakamataas na bilang ng mga taong online sa ating laro ay 2.6 milyon. Mayroong 2.6 milyong tao na nakikipaglaban sa laro ng sabay-sabay. Maglaro ng magkasama. Host. 2.6 milyon. Mengzin, oo. Ang ganoong bilang ng mga tao sa online ay maaaring hindi sapat na intuitive, kaya ngayon, maaari akong magbigay sa iyo ng isa pang data para sa paghahambing. Play Together host, okay, Mr. Liu, pakisabi sa akin. Liu Mengzin, ang pinakahuling bago ang pinakamataas na bilang ng mga taong online ng sabay-sabay para sa Fire Spirit Sword ay 1.8 milyon. Ngunit ngayon ang kanilang bilang ng mga tao na online ay 200,000 na lang. Play Together host, oh, mukhang napakalaki ng agwat. Ang sword, kumpara sa Dreamblade Tower, ay hindi gaanong mababa. Ang bilang ng mga taong online ay sapat na upang ipakita ang pagkakaiba sa kalidad ng laro, tama ba? Liu Mengzin, oo, ito ay tungkol sa online na kasikatan. Kung tungkol sa performance, malayo rin tayo. Sa Let's Play Together forum, ang bilang ng mga post ng ating mga manlalaro sa Dreamblade Tower ay higit sa 25 beses na ngayon kaysa sa Spirit Sword, at ang bilang ng mga taong nagpo-post sa forum ay halos 2 beses na kaysa sa kanila. Ito ay sapat na upang patunayan na ang Dreamblade ay napakahusay. Marami sa mga salitang ito ang sinabi ni Direktor Huang mula sa Spirit Sword noong nakaraang live na broadcast. Ngayon ay ibinalik na ito ni Liu Mengzin sa kanila na halos buo. Sa harap ng screen ng computer, naging dilaw ang kutis ni Sir Aishi at Ma, at bumulwak siya ng isa pang subo ng dugo. Paft! Hong Dali, napakalupit mo. Sa sandaling matapos ang panayam na ito, bumagsak muli ang kasikatan ng Spirit Sword game, mula sa nakaraang 200,000 katao online hanggang sa wala pang 50,000 katao. Ang lahat ng mga server ay nasa isang estado ng desolation. Paano pa rin sila magiging sikat tulad ng dati? Mula sa halos 1.8 milyong tao sa online sa parehong oras, sa loob lamang ng ilang araw, ito ay ganap na nakalimutan ng lahat. Ito. Dapat sabihin na gaano man kalakas ang isang monopolyo, hindi nito makukuha ang suporta ng mga pambansang patakaran. Spirit Sword, tapos na. Nakahiga sina Bai Shi at Ma sa kama, at walang magawang aminin ang katotohanan. Sa katunayan, sa simula, naisip niya na gaano man kababa ang kasikatan ng Spirit Sword, magkakaroon pa rin ng higit sa 500,000 katao ang online sa parehong oras. Kung ganoon, magkakaroon pa rin ng maraming tubo. Ngunit kung titingnan mo ngayon, na wala pang 50,000 katao ang online, kahit ang puhunan sa server ay hindi na mababawi. Spirit Sword, tapos na. Shenhui Building, ika-90 palapag. Haha, ang Buster Dali na ito ay talagang mahusay sa pakikitungo sa iba sa kanyang sariling paraan. Ganap na naiiba sa malungkot na pagtatapos nina Bai Shi at Ma, Hong Wigyu, Liu Yewei, Mutay at ang iba pa ay nakaupo sa sofa. Lumiwanag ng gusto ang mukha ni Hong Wigyu at tumawa siya ng malakas, sino ang mag-aakala na sa loob lamang ng ilang araw, ang bilang ng mga taong online sa Dreamblade Tower League ay lumampas na sa 2.6 milyon, at mabilis pa rin itong lumalaki. Nako, ang mga palakasan at larong ito ay maaaring pagsamahin, iba ang epekto. Oo, ngunit sinasabi ko, ikaw Lao Hong, napakahusay mong itago ang bagay na ito. Sandaling tumawa ang tatlo, at nagpahayag ng kawalang kasiyahan si Liu Yewei, ang iyong pamilya. Anong uri ng linya si Dali? Napakalakas ba nito?
Wala akong anumang impormasyon na nakuha. Alam mo ito. Hindi nasisiyahan, nasa iisang bangka tayo ngayon, at itinatago mo pa rin ito sa amin. Hindi ito magalang. Matapos pakinggan ang sinabi ng dalawang tao, napabuntong hininga si Hong Wigyu, umiling at sinabing, hindi ko talaga sinasadyang itago ang bagay na ito, hindi ako naglakas loob na sabihin ito. Hindi ko siya matanong, kung hindi, bakit sa tingin mo ay hihilingin ko kay Dali na tulungan ako sa pagkakataong ito? Sinabi ni Hong Wigyu na ang taong iyon ay may maraming background, sina Liu Yawei at Mutai. Natural, naiintindihan ko na ang pahayag na ito ay dapat na totoo. Ang kapangyarihan ng kakayahang hilingin sa ministry ng palakasan at ministry ng pelikula, telebisyon at libangan na magkasamang maglabas ng mga dokumento ay talagang nakakatakot isipin. Maraming beses, ang pag-alam ng labis ay hindi naman isang magandang bagay. Tumanggi sina Liu Yawei at Mutai na magtanong at iniba ang usapan. Hinawakan ni Liu Yawei ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, dahil hindi ito maginhawa, hindi na kami magtatanong. Ngunit ngayon, tila, nasa tamang landas ang Dreamblade Tower, at tiyak na hindi masama ang malakas na suporta ng bansa. Ngunit sa katunayan, labis akong nagulat ngayon. Karaniwan, si Sun Yuanzhou ay hindi isang tanga. Karapat-dapat ba siyang magtrabaho para sa Fengtian Zaibao sa nakalipas na 2 araw na narinig ko si Yamoran Zaibao? Nakatali sa maraming miyembro ng Inner Circle ng Resource Chamber of Commerce at planong labanan tayo hanggang kamatayan. Sinabi rin ni Mutai, oo, si Sun Yuanzhou ay isang ganap na matandang soro, may kakayahan at matapang hanggang sa punto kung nasaan siya ngayon. Talagang maraming tuso. Ngunit ngayon siya ay nagtatrabaho para sa Fengtian Zaibao. Hindi ko maisip ito. Sino si Sun Yuanzhou? Isa sa 5 oligarko ng Resource Chamber of Commerce. Masasabing bukod sa politika, sa mundo ng negosyo ng Heavenly Kingdom, si Sun Yuanzhou ay isang tunay na mandaragit, isang figure na magpapanginig sa mundo ng negosyo kahit na itatapakan niya ang kanyang mga paa. Ito ay magiging maliwanag na sabihin na kapag siya ay nakipagtulungan sa isang multinational na kumpanya, siya ay nagnanais na makamit ang isang win-win situation. Ngunit ang pagsunod sa Fengtian Zaibotso. Tutal hindi naman ganoon kadali ang pagbebenta ng pera. Alam ko rin na napakakakaiba ng bagay na ito, nag-isip sandali si Hong Wigyu at sinabing, pero ang problema, ano ba talaga ang pakay niya? Karaniwan, dahil sa mga benepisyong ibinibigay ng Fengtian Zaibotso, makatwira na tulungan niya sila. Original. Pero ngayong napatunayan na ni Dali ang lakas natin sa kanya, plano pa rin niyang makipag-away sa atin hanggang sa huli. Ito ay hindi makatwiran na may kasabihan na mall, ngunit may kasabihang hindi makatwiran. Ay walang-walang hanggang kalaban. Walang pakinabang ang pakikipaglaban sa atin. Sino ang nakakaalam? Nag-isip si Mutai saglit at biglang ngumiti, kalimutan mo na, kung darating ang mga sundalo, magtatakpan sila ng tubig. Kung may sabuatan siya, maya-maya. Expose, kung may iba ka pang plano, we can just wait and see. Sa kasalukuyan, kumpleto na ang sitwasyon ng Dreamblade Tower, at kailangan lang natin itong patakbuhin ng maayos. Ito ay may katuturan. Gian Laimei, Hollywood, Roundtable Conference. Ang 8 pangunahing miyembro ng pagpupulong ay nagtipon sa paligid ng round table at tinatalakay ang mga kamakailang aksyon ni Hong Dali. James, narinig ko na ang alibughang anak ni Hong Dali ay lumikha kamakailan ng holographic projection battle sa Dreamblade Tower, dahan-daang sinabi ng isang tao, ang Hong Dali na ito ay palaging may kakaibang ideya, iniisip ko kung ano ang holographic projection sa oras na ito. Ano ang nangyayari? Si Hong Dali ay palaging gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan, hinawakan ni James ang kanyang baba at sinabing dahan-dahan, nabalitaan ko na ang Wandering Sword in Heaven ay nagkakaroon ng matinding pakikipaglaban sa Hong Dali's Dreamblade Tower Alliance. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa holographic projection battle na ito. Naging abala ako sa pag-edit ng pelikula sa unang 2 araw at hindi ko ito pinag-ukulan ng pansin ngayon. Mas malapit. Tingnan mo kung ano ang ginawa ng lalaking ito. He said disdainfully, hindi pa ba niya nagawa? Yung Hatsune Tenye, hindi big deal para sa akin na makita. Hindi naman kasing laki ng inaasahan ang epekto sa industriya ng pelikula natin, kaya huwag kang mag-alala. Well, I know. Tumango si James at marahang tinapik ang mesa, malapit nang may hatid ang notebook. Tingnan muna natin itong mabuti. Huwag kang mabalisa. Si Hong Dali ay palaging hindi kumikilos ayon sa sentido komon. Tingnan natin kung ano ulit ang gagawin niya this time. Ano? May sense pa rin ang mga sinabi niya. Nagkatinginan ng 7 pang tao at tumahimik. Maya-maya, dinala ng mga tao sa ibaba ang laptop, at nag-type si James ng address ayon sa address na nakasulat sa note. Sa West 4th Ring Gymnasium, pagkatapos mamatay ang lahat ng ilaw, maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon, magsisimula na, tingnan natin kung ano ang ginagawa niya sa pagkakataong ito. Paggawa ng mga trick, palaging ginagawa ito ni Hong Dali. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, medyo iba na. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 400 holographic projection ng liwanag na nakasabit mula sa West 4th Ring Stadium, si James at ang iba pa ay ganap na nabigla sa isang sulyap lamang. Nakatitig ang lahat sa napakagandang holographic projection battle video na nakabuka ang kanilang mga bibig. Ito ay
Nanlaki ang mga mata ni James at gulat na sinabi niya, naabot na ba ng teknolohiya ni Hong Dali ang antas na ito? Isang holographic projection ng sukat na ito. Matapos panoorin ang buong labanan, namula ang mukha ni James, biglang tumayo si Wu, nagulat at nagalit, at sinabing, asterisk asterisk asterisk. Naabot na ba ng teknolohiya ni Hong Dali ang antas na ito? Makakagawa ba siya ng ganoong pinagsamang holographic projection? Kung gayon, ang tanga natin. Sa oras na ito, ang iba ay ganap na natigilan. Nag-isip nga sila kung anong mga bagong trick ang maaaring maisip ni Hong Dali, ngunit gaano man nila ito naisip, hindi nila maisip na talagang makakabuo si Hong Dali ng holographic projection na teknolohiya sa ganitong lawak. Ang ibig sabihin nito ay napakalinaw sa lahat ng naruroon. Ang kakayahang pagsamahin ng holographic projection equipment, hindi ba't ang kanyang mga pelikula ay maaaring ipalabas sa mga stadium gamit ang teknolohiyang ito sa hinaharap? Ang teknolohiya at mga espesyal na epekto sa Hollywood ay napakahusay, ngunit kumpara sa ganitong uri ng mga inaasahang larawan sa totoong buhay. Sa pag-iisip nito, tumahimik ang mga tao sa conference room. Halimaw, halimaw. Sumigaw si James, anong klaseng halimaw ang kinakaharap namin? Manloloko siya. Manloloko. Diyos, pinabayaan mo ba kami para maglakbay sa langit? John Lee Maganda, hexagonal na gusali. Ang ministro ng pelikula at telebisyon na si Horace at Minister of Intelligence Solon ay nakaupo sa sofa, tinitingnan ang pinakabagong impormasyon mula sa kaharian ng langit. Mukhang kung patuloy nating babulay-walay ng Hong Dali na ito, tiyak na hindi ito gagana. Hinaplos ni Horace ang kanyang mga templo at sinabing masakit ang ulo, malaking teknolohiyang holographic projection, virtual reality na mga laro sa internet, kung patuloy silang uunlad ng ganito, ang ating teknolohiya ay ganap na maaalis ito sa lalong madaling panahon, lalo na ang virtual reality na larong internet na ito. Sa suporta ng kaharian ng langit, kung maghihintay tayo ng ilang taon, tiyak na malayo ang ating pambansang pisikal na fitness. Oo, ito ang kaso. Napag-isipan ko na ito. Mabagal na sinabi ng nasa katanghaliang gulang at kalbo na si Lon, ang virtual reality internet game na ito ay nagbibigay daan sa iyo na maglaro at mag-ehersisyo ng sabay-sabay. Maaaring hindi halata ang epekto ngayon, ngunit sa 10 o 20 taon, hintayin ang bagong henerasyon sa langit. Kapag lumaki na ang mga tao, mahihirapan tayong makahabol. Maliban kung buksan natin ang pinto at papasukin sila, kung hindi. Buksan ang pinto. Bulalas ni Horace, ang Dreamblade Tower Alliance na ito ay puno ng mga tao. Iisa lang ang server sa mundo, at wala tayong magagawa tungkol dito. Kung bubuksan natin ang pinto, hindi ba't ang lahat ng pera ay kukunin nila? Siyempre, alam ko ito, walang magawang umiling si Solon, pero ano? Ang solusyon. Hindi pa natin na-develop ang virtual reality interconnection technology. Walang ibang magagawa ang mga idiot na iyon maliban sa pagkuha ng ating sweldo, kaya napag-usapan ko na ito ni Mr. President at planong palayain si Lucifer. Lucifer. Sa pagkakataong ito, gulat na gulat si Horace. Natigilan siya saglit, at saka desperadong sumigaw, Mr. Solon, hindi ka ba talaga nagbibiro? Lucifer. That is the angel of doom. Plano mo ba talagang palayain siya? That kind of uncontrollable. Bukod dito, may naiisip ka bang ibang paraan para pigilan si Hong Dali? Walang magawa si Solon, maliban kung hihilingin natin sa kaharian ng langit na parusahan si Hong Dali at ikulong siya, walang ibang paraan. Pero sa tingin mo, posible bang pumayag si Heaven? Totoo, ngunit paano kung magpadala tayo ng isang tao na pumatay sa kanya? Sabi ni Horace na may pag-aalala, walang makakapaghula kung ano ang kahihinatnan kapag lumabas ang Angel of Doom. Ano, napakaraming mga hindi katiyakan. Naisip din namin ang tungkol sa pagpatay. Umiling si Solon at walang magawang sinabi, ngunit nakikita natin na napakahalaga ni Hong Dali, paanong hindi mauunawaan ng kaharian ng langit na tiyak na magpapadala ng mga tao para protektahan siya. Wala pang 100 tao ang gustong pumatay sa kanya. Tapos sumuko na. Tanong ni Horace. Siyempre hindi. Sabi ni Solon na may mapait na ngiti, hanggat may pagkakataon, kailangan natin itong subukan, kaya sa pagkakataong ito, ang ideya natin ay gumamit ng 2-pronged approach, assassination plus the Angel of Doom. Sa ilalim ng lupa ng Hexagon Building, nakakulong si Lucifer. Sa loob ng reading room. Congratulations, Mr. Lucifer. Binuksan ng gwardya na nakasuot ng makapal na radiation-proof suit ang pinto, patay ka na. Kabanata 420, Target, Hong Dali. Oh, talagang magandang balita ito. Si Lucifer, na mukhang mga 23 o 24 na taong gulang, ay hindi lumingon at nag-concentrate sa paglalaro. Ang gwardya na dumating upang ipaalam sa kanya ay hindi naglakas loob na gumawa ng anumang hakbang at hinintay lamang siyang matapos ang laro. Ito, humigit kumulang 20 minuto ang paghihintay. Sa wakas, nanalo si Lucifer, pinatay ang laro ng may kasiyahan, at pagkatapos ay dahan-daang tumalikod. Isang mukha na hinding-hindi mo makakalimutan kapag tiningnan mo ito. Malapad at puno ang kanyang noo, matangos ang tungki ng kanyang ilong, maliit ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng kidlat. Ang partikular na kahanga-hanga ay ang mahaba at makitid na tanda ng kapanganakan sa kanyang kanang pisngi na tila isang itim na pakpak, na ipinaray sa kanyang mapang uyam ng ngiti.
Isang ulo ng ginintuang at kaakit-akit na buhok, at ang buong tao ay puno ng isang uri ng pagkaakit. Naalala ko, noong nagpunta ka para ipaalam sa akin noong nakaraan, sinabi mo na gusto mong gawin ko ang isang bagay para sa iyo. Pinag-krus ni Lucifer ang kanyang mga paa at ngumiti, sa tingin ko ay dapat kong malaman kung ano ito ngayon. Tama. Oo, Ginoong Lucifer, magalang na sabi ng gwardya, pakiusap sumama ka sa akin. Nako, naiintindihan ko. Parang ang ganda ng araw ngayon. Siguro dapat mag-celebrate ako kapag nakalabas na ako. Tumawa si Lucifer at tumayo. Siya ay mas matangkad kaysa sa karaniwang tao, mga 1.85 metro, lalo na ang kanyang mga balikat ay mas malawak kaysa sa mga ordinaryong tao. Wala sa kanya ang payat ng otako na nananatili dito buong araw. Si Mr. Lucifer ay nanalo sa asterisk, kaya syempre dapat tayong magdiwang. Papuri na sinabi, siguro kung may magandang mungkahi si Mr. Lucifer, at maaari mo ba akong bigyan ng gabay? Huwag tumaya sa football kamakailan. Mahinahong sabi ni Lucifer. Alam mo na lagi kong kinasusuklaman ang mga bagay na iyon. Okay. Matapos dalhin si Lucifer sa opisina ni Horace, kinuha ng gwardya ang kanyang cellphone at nagdial ng walang sabi-sabi, Hoy, Harry. Makinig ka, malinaw na sinabi ni Lucifer na huwag tumaya sa football, kinamumuhian niya ang mga bagay na iyon. Huwag tumaya sa anumang football ngayon, narinig mo ba iyon? Ang ibang tao sa telepono ay bumulalas, ito ay Chivas Regal versus Team Scotch, nanalo lang ako ng 50,000 yuan. Kapatid, susuko ka na. Kalokohan, hindi ka ba nakikinig sa sinabi ni Lucifer? Sabik ng gwardya, nakalimutan mo ang huling pagkakataon. Kung tataya ka, siguradong mawawalan ka ng pantalon. Okay. Hello, Mr. Lucifer, sabi ni Horace nang makita niya si Lucifer Vincent Iverson. Pagkapasok sa silid, agad siyang humakbang para yakapin siya, at nakangiting sinabi, ikinalulungkot ko na nagkasala ako kay Mr. Lucifer at nanatili doon ng ilang panahon. Madaling sabihin. Pagkatapos ng yakap, si Lucifer ay nakahanap ng upuang mag-isa. Umupo siya, kinuha ang inumin, binuksan ito, humigup, at nakangiting sinabi, ang taunang sweldo na 5 milyon, at ang pinakamahusay na computer at network para sa akin upang maglaro, lubos akong nasiyahan dito. Oo, pagharap kay Lucifer, si Horace ay maaari lamang manatili sa kanya at sinabing, pakiusap lumabas ka ngayon, Mr. Lucifer. Ang target natin ay isang tao. Kinuha niya ang larawan ni Hong Dali at itinuro ito. Ang sabi, ito ang lalaki. Ang pangalan niya ay Hong Dali, isang napakatalentadong binata na kamakailan lamang ay lumabas mula sa kaharian ng langit. Isang alibughang anak na nakabisado na ng makabagong teknolohiya. Upang maiwasan ang banta na maaaring idulot niya sa ating Estados Unidos sa hinaharap, kailangan natin ng daan. Mr. Zifa, kumilos ka, at ibibigay namin sa iyo ang kanyang partikular na impormasyon mamaya. Pagkatapos sabihin ito ni Horace, sinabi niya sa malalim na boses, patayin siya. Kakaibang kinuha ni Lucifer ang litrato at tiningnan ito. Tumingin siya kay Hong Dali, na nakangiti ng maliwanag at masaya, at bamulong, mukhang maganda ang taong ito, okay, kung gayon depende sa mood ko. Well, ibig mong sabihin gusto mo akong pumunta sa langit, tama ba? Oo, tumanggo si Horace, na kumpleto na ang lahat ng pamamaraan para sa iyo. May day off ka ngayon at aalis ka bukas ng hapon. Nagkibit balikat si Lucifer at nakangiting sabi. Isang misteryosong bansa, mahal ko ito. MLS. Ladies and gentlemen, ang showdown ngayon ay Chivas versus Moscow. Sa field, ang komentarista ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, Great God, Chivas is the most powerful team in the United States. Anong klaseng dagok ang haharapin ng Moscow team? 3-1. Kahit 5-1. Kuya, anong uri ng aksidente ang mangyayari sa oras na ito? Tanong ni Harris sa mahinang boses. Sa larong ito, gaano man ito kabalisa, panalo o tabla lang ito para sa koponan ng Moscow, tama ba? Hindi ko alam pero kailangan mo lang malaman na hindi kami tumataya kahit isang sentimo sa larong ito. Oo. Hinawakan ang kanyang baba, talagang tama ang sinabi ni Lucifer. Tingnan mo, curious din ako sa mangyayari. Ladies and gentlemen, the game is about to start. The commentator shouted, let's enjoy this wonderful game. Siyempre, baka ang larong ito ay kailangan lang panuuri ng Chivas Regal team. Kumuha si Harris ng sigarilyo at inilagay sa bibig niya. Ruth, naglabas ng isa pa at ibinato sa baril. Nagsindi ng sigarilyo ang dalawa at nagbuga. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro, at si Chivas ay talagang isang malakas na koponan na inaasam ng komentarista. Ang buong unang kalahati ay halos nasa harap ng layunin ng koponan ng Moscow, at sila ay humalili sa pag-atake ng baliw. Ang koponan ng Moscow ay nagpupumilit na kumapit, at walang puwang para sa counter-attack. Sa pagtingin sa ganoong eksena, sinakal ni Harris ang sigarilyo at marahas na umubo. Sa ganitong matinding opens iba, talagang magugulo ang football ngayon. Ito ay hindi malamang, tama. Ito, halos lumuwa ang mga mata ni Harris sa kanyang ulo, wala ba talagang problema ito? Dapat. Natigilan din si ***, bakit ganito ang Chivas Regal team ngayon? Grabe,
Hindi naman sila ganito dati. Hindi kaya tama si Lucifer sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, natapos ang first half, at kahit 0-0 pa ang score, masasabi ng lahat na umasa lang ang Moscow team sa huling na kaya kong suportahan ang sarili ko sa isang hininga, at naniniwala ako na hindi magtatagal ay bumagsak sila, at pagkatapos ay natalo sila na parang bundok. Sa simula ng ikalawang kalahati, ang koponan ng Chivas ay patuloy na nagbomba ng ligaw. Tumalsik sa sahig ang komentarista. Parang walang defensive power ang Moscow team. Ang mga manunood ay sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga, at ang kanilang mga boses ay labis na sumusuporta sa koponan ng Chivas. Ito, wala bang aksidente? Curious na tanong ni Harris. Dapat, di ba? Kahit si asterisk ay medyo hindi sigurado sa oras na ito. Pagkatapos, parang kinukumpirma ang sinabi ng dalawang tao, sa wakas ay naganap ang isang aksidente. Talagang walang binaygo ang dakilang Chivas Regal, sakto nang sinabi ito ng komentarista, biglang tila nasakal ang kanyang leeg, at bigla itong tumigil. Pagkatapos ng katahimikan, may sumigaw sa kalangitan, Diyos ko. Ito ay hindi isang layunin na naitala ng koponan ng Chicago. Nang ma-curious ang audience sa nangyayari, biglang umalingaw ang putok ng baril. Thud, thug, thug, thug. Tunog pa rin ng machine gun. Sa sandaling ito, inagaw ang mikropono ng komentarista, at isang madilim at nakakatakot na boses ang tumunog, mga kaibigang madla, hello, clown ang pangalan ko. Siyempre, hindi ako clown na gumaganap ng acrobatics. Napakasimple lang ng trabaho major ko ang pagpatay at libangan ko ang pagnanakaw. Mas mabuting manahimik ka, kung hindi, mananagot ako, hahaha. Ito. At natigilan si Harris nang marinig nila ito, okay lang ba ito? Ang buong stadium ay tahimik noong una, at pagkatapos ay may nakakagulat na hiyawan, Nagtaas ng mga machine gun ang mga tauhan ng payaso at muling nagpaputok ito ay isang round ng mabangis na pamamaril, at sa wakas ay naging tahimik ang buong eksena. Well, I'm very sorry for scaring everyone. Ngumiti ang clown at pinitik ang kanyang mga daliri, then, I will announce that the game is stopped and everyone is better hand over their money. Kung makikipagtulungan ka ng mabuti, iisipin kong pumatay ng mas kaunting tao. Ang balita sa US ay nag-broadcast noong hapong iyon, sa laban sa pagitan ng Chivas Regal at Moscow, iniulat na ang laban ay hindi inaasahang natapos dahil sa pagkakasangkot ng kadre ng teroristang organisasyon na si Joker. Bilang karagdagan sa lahat ng pera mula sa mga manunood na ninakawan sa isang laro, ang pera sa pagsusugal ay ganap na nagulo. Kasalukuyang kasali ang pulisya sa investigasyon. Sa lihim na tirahan ng Kazuma Shiraishi sa Magic City ng Tianhai. Master Chen, gaano karaming kasikatan ang natitira mo sa Spirit Sword? Nakahiga sina Bai Shi at Ma sa kama, nanlalabo ang kanilang mga mata. Noon pa man ay kilala na siyang walang plano. Pero this time, nasaktan talaga siya, at nasaktan siya ng todo. Sa nakaraang site ng nobela, masasabing nakagawa siya ng maliit na pagkakamali at minamaliit ang pagkamuhi ng mga tao ng kaharian ng langit sa mga Hapones. At sa pagkakataong ito sa labanan ng Yu, masasabing hindi nagkamali sina Shiraishi at Maria. Ginawa niya ang lahat ng perpekto, ngunit sa kabila nito, pagkatapos ng ilang araw, ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay walang kabuluhan, at ang kabuuang pondo, na halos 500 milyon, ay sumangga lamang. Ito ay ganap na sumangga, at ang larong Spirit Sword ay hindi na makakabalik ng kahit isang sentimo sa hinaharap. Mr. Shi, ang kasalukuyang kasikatan ng Spirit Sword ay walang magawa at bigo ang boses ni Chen Yujin, mga 50,000 na lang ang natitira. Maraming mga server ngayon ay wala na kahit isang figure. 180 server ito ay walang laman. Haha, sa pagkakataong ito, talo tayo ng husto. Marahang iwinagayway ni na Shiraishi at Ma ang kanilang mga kamay, lumabas ka muna, hihiga ako saglit at pag-iisipan ito. Okay, Mr. Shi, bulong ni Chen Yujin, dapat magpahinga ka muna at huwag masyadong mag-isip. Pagkaalis ni Chen Yujin, si Bai Shi at Ma ay tumingin sa kisame na may mapurol na mga mata at bang ulong, Hong Dali. Hong Dali, ikaw ay talagang isang kaayla hilakbot na tao. Ang iyong hindi ka pani-paniwalang swerte ay nagbigay sa iyo ng malaking kumpiyansa. Nakakalungkot na hindi ka mula sa aming bansa. Dahil hindi natin ito makukuha, kaya ko lang ganap na sirain ka. Naisip niya ito, kinuha ang kanyang mobile phone, na-install ang naka-encrypt na signal, at pagkatapos ay nag-dial ng napakakomplikadong numero. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.